May isang boses na nagsasabing kinamumuhian niya ang sangkatauhan. Nakikita natin ang isang marangyang mansion at sa loob nito, mga mayayamang bisita ay nagsasaya sa isang marangyang pagtitipon. Nakatingin sila sa isang binatilyo na nagbubuga ng maliit na bola ng liwanag sa nakataas niyang kamay. Ang may-ari ay ipinagmamalaki ang pinakabagong karagdagan sa kanyang koleksyon na tinutukoy ang batang nakaluhod kasama ang ilang mga eskultura. Tinatawag niya siyang ilaw na lampara. Mayroon siyang antas ng lakas na 1,200 kaya siya ang focus ng marami. Pero nang tuluyang magising ang kanyang kakayahan, isa lamang itong F-rank. Ang nagagawa niya lang ay gumawa ng bola ng liwanag sa kanyang mga kamay. Sabi ng mayamang host na kung hindi dahil sa kanyang kabutihan, ibebenta sana si Bai para sa kanyang mga organo. Habang ang mga bisita ay maingat na tumatawa at nagtatawanan sa kanya, naniniwala si Bai na walang mabubuting tao sa mundong ito. Nangangako siyang papatayin silang lahat kahit pa magdulot ito ng pagkalipol ng sangkatauhan. Pagkatapos ay nalaman natin na polusyonado ang mundo. Maraming sakuna ang nangyari. Ang estatwa ng Imperial Valkyrie ay nagbago. Isang hukbo ng 100 metrong matitibay na bato ang tinawag at winasak ang lungsod. Ang Mono Trench ay naging isang dimensional na buhawi at nagsulputan ang mga alien. Puno ng mga demonyo ang Advent Island. Isang dambuhalang 2-dimensional na aklat ng larawan ang biglaang lumitaw sa buong mundo at sinipsip ang maraming gusali at tao. Bukod pa rito, anumang bagay sa mundo ay maaaring maging mapanganib na polusyon. Dahil dito, ang populasyon ng tao ay bumaba mula 12 bilyon hanggang 6 na bilyon sa loob ng kalahating taon. Sa sandaling tila na wala na ang lahat ng pag-asa, dumating ang mga tagapagtatak. Sila ay mga tao na pinalakas ng polusyon. Nilagyan nila ng selyo ang mga pollutant kaya't nakamit nila ang yaman at karangalan. Naging mga bayani sila, ang huling tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ngayon ay nakikita natin si Bai na nakasuot ng uniforme ng estudyante papunta sa paaralan. Lumalabas na siya ay muling ipinanganak, mananatili pa rin siyang naniniwala na dapat lipulin ng mga tao. Tumingin siya sa paligid sa lahat ng mga estudyanteng nagtipon para sa pagsusulit ng sealer. Biglang may isang taong may tato sa braso ang humawak sa kanyang balikat. Isang matangkad na puting buhok na lalaki sa Hawaiian shirt ang nagsabing matagal na siyang hinahanap. Bai naalala si Kim, ang lone shark na sumire sa kanyang pamilya noong nakaraang buhay niya. Tinutokso siya ni Kim na hindi man lang nagsasalita at pagkatapos ay pinapansin ng mga estudyanteng nakapaligid. Sabi niya na si Bai ang henyo na sumubok sa 1,200 na antas ng lakas 3 taon na ang nakalipas. Pamilyar ang mga estudyante sa kwento at nagsimula ng tumawa sa kanya. Pinagtatawanan siya dahil sa pagbukas lang ng isang hamak na kakayahan sa kabila ng mataas niyang enerhiya. Nakisali si Kim sa tawanan at tanong kung ano ang pakiramdam na minamasdan ng lahat. Tanging sa pagiging tagapagpigil lang ni Bai makakabili siya ng magandang halaga para mabayaran ang utang niya kay Kim. Kung hindi, maaaring matagpuan ang mga organ niya sa buong mundo. Kilala ni Bai ang pangyayaring ito dahil paulit-ulit itong nangyayari. Sa kanyang nakaraang buhay, namatay si Kim sa isang insidente ng polusyon, kaya hindi niya nakamit ang paghihiganti. Hinawakan niya si Kim sa collar ng kanyang damit at pinagsabihan siya dahil sa sobrang ingay, dagdag pa niya na sinisiraan siya gamit ang sariling anak niya. Galit na galit ang lone shark at pinipisil ang kamao niya habang umaakyat upang saktan si Bai. Ngunit hindi alintana ng binata at sinubukan pang hominin si Kim na saktan siya sa mukha. Sabi niya kung masasaktan siya, hindi siya makakapasa sa pagsusulit at kailangang ipaliwanag ni Kim sa boss niya kung bakit hindi niya mababayaran ang utang. Medyo napapawis ang loan shark dahil tama si Bai. Bitawan niya ang estudyante at sinabing mas mabuting makapasa siya o magdusa sa mga kahihinatnan. Sa kanyang gulat, itinuro ni Bai ang daliri sa kanyang mukha at saka, na may malisyosong ngiti, sinabi na siya ay namarkahan. Pagkatapos ay tahimik na umalis. Ang iba pang mga estudyante ay patuloy na iwas sa kanya, ayaw makipag-ugnayan kahit sa mata. Wala sa kanila ang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Inaasahan ni Bai ang lahat ng ito bilang likas na katangian ng tao. Muling magbabalik tanaw tayo 3 taon ang nakalipas sa mismong lugar ng pagsusulit na ito. Noong panahong iyon, si Bai ay isang batang may malawak na mga mata at puno ng sigla. Sinasabi niya sa lahat na ang pangarap niya ay protektahan ng sangkatauhan at isara ang lahat ng mga polusyon sa mundo. Sa edad na 16, may ilan na nagigising ng kakaibang espesyal na kakayahan. Ang mga nakakatugon sa mga pamantayan ng kakayahan, antas, at laban ay maaaring maging tagapagtakip. Ang kakayahan ay isang kasanayan. Ang antas ng lakas ay ang dami ng enerhiyang mayroon ka. Tinutukoy ng mga antas kung gaano kalakas ang magiging kapangyarihan. Nakatingin ng mga tao ng may paghanga, naniniwala na ang mataas na antas ng lakas ng binatilyo ay magdadala sa kanya upang maging isang haligi ng bansa. Pumapiling si punong guro Poshka na gamitin ang kanyang kakayahang manghula kay Bai. Inilalagay niya ang kamay sa ulo ng binatilyo at sinasabi na hindi pa niya makita kung ano ang kanyang majay gising. Mas lalo siyang lumakas ang boses habang sinasabi na nakikita niya ito. Ang binatang lalaki ay sisingaw sa gitna ng mga bituin. Lalong naging mas masaya ang mga estudyante dahil kahit ang mga sikat na bayani ay hindi pa nakatanggap ng ganitong hula. Sa sandaling iyon, naisip ni Bai na magiging kamangha-mangha ang kanyang buhay. Maaaring bumili ang nanay niya ng pinakamagagandang gulay at ang ate niya ay makabili ng paboritong mahahabang palda. Makakapag-relax ang tatay niya at makikilala niya ang maraming magagandang babae. Iniisip niya ang lahat ng utang sa estudyante, mga balita at mga pangakong sponsorship.
Pagkatapos ay nagising ang kanyang kapangyarihan. Ito ay isang F-rank na Summon Light Sphere. Isang simpleng bola ng liwanag na walang init, walang epekto, at walang kakayahang atake. Lahat ng kabutihang loob na natanggap niya mula sa iba ay mabilis na naging matinding pagbawi. Nakita nila siyang walang kwentang may kapangyarihan at hindi na siya tiningnan bilang isang tao. Naalala niya ang lahat ng masaklap na nangyari sa kanya na parang pagbagsak sa isang kailaliman. Natanggal ang lahat ng tulong at kinailangan nilang ibenta ang bahay para mabayaran ang utang. Kabayad ng kanyang ama ang utang kay Kim at dinala ang kanyang kapatid upang magtago sa ibang bansa. Ngayon, narito siya upang kumuha ng pagsusulit sa pagpasok sa sealer upang makapasa at mabayaran ang utang. Sa ngayon, lahat nangyayari ng pareho, kabilang na siya habang napapansin niya ang isang batang babae na may mahabang buhok. Pinag-aaralan niya ang kanyang espada habang iniisip ni Bai na habang dapat mamatay ang sangkatauhan, karapat dapat siyang mabuhay. Isang boses sa mga speaker ang tumatawag sa atensyon ng mga estudyante at inanunsyo na malapit nang magsimula ang pagsusulit. Inutusan silang bumuo ng mga koponan at pagkatapos ay maghanap ng mga polutant at isara ang mga ito. Pagkatapos ay idineklara ni Shajo na opisyal nang nagsimula ang pagsusulit. Nais niya sa lahat ang good luck habang nagmamadaling bumubuo ng mga koponan. May ilan na humihiling na mapasama sa ilang grupo, binabanggit ang kanilang mga kakayahan. Hinahanap ng ibang mga koponan ng isang karagdagang kasapi na babagay sa kanilang kakayahan. Habang nagmamadali ang mga estudyante sa paligid, napapansin ng isang guro na ang pinakamakapangyarihan ay nagkasundo na sumali bilang isang grupo bago pa man magsimula ang pagsusulit. Maaari itong maging hindi patas. Napapansin ni Examinador G na ang mga nag-iisa ay karaniwang hindi nagtatagal. Tumatwa si Shajo sa ideyang ito, sinasabi na ang mahalaga ay makumpleto ang mga gawain ng buhay. Koneksyon, pera, at kapangyarihan ng mga salik na umiiral at ang mga nabubuhay ay yaong mga kapakipakinabang. Ibinahagi ni Jean na 75% ng mga estudyante ay nakahanap na ng grupo. Tinitingnan niya ang mga istatistika at nakikita na lahat ng antas ng lakas ng mga estudyante ay mas mababa sa 100. Nagulat siya nang mabasa niyang may isang estudyante na may antas ng lakas na 1,200. Ngunit, sino ang nagsabi na wala pang team si Bai na gustong tumanggap sa kanya? Sa larangan, nagsama-sama na ang mga estudyante sa mga grupo na 4 o 5 tao. Isang estudyanteng may tinik na buhok ang nakiusap sa isang koponan na tanggapin siya. Ngunit tinutulak siya nila palayo dahil isa lang siyang irang. Nilapitan ni Bai ang estudyante at iminumungkahi na magsama na lang sila dahil pareho silang hindi makahanap ng grupo. Nainis ang estudyante sa suhestyon at tumanggi. Bukod pa doon, pinukpok niya si Bai at sinabing lumayo siya. Tumingin ang binata pataas at naaalala kung paano kumilos ang grupong iyon na parang kaibigan niya dati. Inilalagay niya ang kanyang dagwang ilong habang nag-iisa na naman siya. Bigla, ang magandang babae kanina ang nagbibigay sa kanya ng panyo. Ang pangalan niya ay Sheena at may kulay lila ang buhok at mata niya. Sinabihan ni Bai siyang mag-ingat dahil hindi pa niya naigising ang kanyang mga kapangyarihan. Sinasabi ni Sheena na huwag mag-alala dahil alam naman ng lahat na wala siyang kapangyarihan at 0 ang antas ng kanyang lakas. Ngumiti si Bai at sinabi na walang hanggan ang mga posibilidad sa hinaharap. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Jean at hiningi ang kanyang personal na impormasyon para makipagtulungan sila. Siya ay isang B-rank na may kakayahang rock fist. Ipinaliwanag ni Sheena na ang kanyang pinsan ang kumuha ng isang koponan para tulungan siyang makapasa sa pagsusulit. Tapos ay tinanong niya kung makakasama si Bai. Sinasabi niya na narito sila upang sundin ang kanyang mga utos at tinatanong ni Bai kung bakit siya tumutulong sa kanya. Nais niyang malaman ang sagot at itinuturing itong napakahalaga. Sinasabi niya na maaaring ito ay simpatiya at huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Pagkatapos ay ipinasa niya ang kanyang aplikasyon kay Zhang. Tinanong ng malaking lalaki kung paano nalaman ni Bai ang kanyang pangalan. Gumagawa si Bai ng maliit na liwanag na sphere sa pagitan ng kanyang mga daliri at sinabing kaya nitong magbigay liwanag sa hindi alam. Nabigla si Zhang pero sinabing ni Bai na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay pinapapasok ang mga estudyante sa loob ng paaralan upang maghanap ng mga nakakapinsalang pollutant. Sasamahan natin ang isang grupo ng 4 na estudyante habang naglalakad sila sa pagitan ng mga gusali. Sila ay si Gray, isang D-rank na may kakayahang magpatubo ng halaman, si Chen, isang C-rank na may kakayahang maglabas ng lupa, si Yi-chen, isang tagapagpagaling, at si Luna, isang batang babae na pusa na may kakayahang magpabingi ng kalaban. Nais ni Chen na makahanap sila ng ilang polusyon sa paligid. Sabi ni Gray na nakararamdam siya ng isang bagay sa mga malapit na flower bed. Sumusugod si Luna upang magpabukas ng daan. Tumalon siya sa unahan ng grupo ngunit huminto nang may mga polusyon na lumabas mula sa lupa. Pinapaalalahanan niya ang grupo, saka tumalon sa gilid mula sa malaking nilalang na halaman na handang umatake. Biglang lumabas mula sa lupa ang mas maraming maliliit na kalaban na may 4 na dahon. Sobrang dami ng Gray para mapigilan. Inutusan ni Chen si Luna na gamitin ang kanyang stun skill para makapag-ipon sila ng oras. Inilalagay niya ang kanyang stun stance ngunit sinasabi sa iba na kaya lang niyang panatilihin ito ng 8 segundo. Iyon lang ang kailangan niya habang isinusubo niya ang kanyang mga kamay sa lupa at nagbubuga ng lava jet. Maraming maliliit na bulkan ang sumabog mula sa lupa, sinisilaban ang lahat ng mga pollutant na halaman. Lahat sila ay sumisigaw sa sakit habang niyayakap sila ng apoy. Tinanong ni Chen kung ayos lang ang lahat.
Lumapit si Luna sa bangkay ng leader at ipinakita ang kanyang puso sa kapitan. Kinuha niya ito mula sa kanya, sinasabi na kapag itinanim, muling magiging polusyon ito. Gayunpaman, hindi ito gagawa ng isang leader kundi isang daloy ng mas maliliit na 400 clover na nagiging isang walang katapusang pinagmumulan ng yaman. Hinahawakan ni Chen ito sa kanyang mga kamay at idineklara na ang mga bagay na may selyo ay ang pinakamahalagang yaman ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, sinabay at ang kanyang grupo ay nagsasaliksik din sa lugar. Tila siyang kalmado at relaxed pero sinabihan siya ni Sheena na maging alerto. Nagtataka siya kung bakit siya natatakot dahil ang kanilang kapitan ay isang birang. Sa totoo lang, nagsisimula ng mainip si Bai na hanapin ni Zhong ang pollutant. Sinasabihan sila ng malaking kapitan na magpatuloy sa paghahanap. Gayunpaman, iniisip ni Bai ang isang espesyal na pollutant na may kakayahang magkontrol sa domain ng polusyon. Ito ay isang hiwalay na espasyo na nabubuo sa paligid ng isang pollutant na nakasara mula sa labas na mundo. Biglang nakaramdam si Zhong ng isang bagay. Hiningi niya kay Bai na gamitin ang sphere para i-explore ang warehouse. Nagtataka si Sheena kung bakit wala siyang flashlight, ngunit sobrang tuwa ni Bai na may nangangailangan talaga ng kanyang kapangyarihan. Tumakbo siya palapit at dinagat si Zhong kasama niya. Ngumingiti siya at saka tumapak sa isang tiyak na lugar sa lupa. Nagulat ang kanyang mga kasamahan habang ang lupa ay tila natutunaw sa ilalim nila at sila ay napalibutan ng isang uri ng itim na likido. Sa pangunahing larangan kung saan nagmamasid ang mga guro sa pagsusulit, sinabi ni Jin na nawala nila ang bantay sa isang grupo ng mga estudyante. Bukod pa rito, ang nag-iisang pollutant na klase C ay na-activate na. Hindi alintana ni Xiao ito at sinabing karaniwan lang ang mamatay. Samantala, ginamit ni Bai ang kanyang sphere upang liwanagan ang paligid. Nakakita sila ng malaking gagamba na nakabitin sa kanyang web. Ito ay isang dambuhalang espiritu ng gagamba na demonyo. Sinabihan ni Zhong ang lahat na huminto at sundin ang kanyang utos. Inutusan niya si Chen na kontrolin ang ingay para hindi magising ang halimaw at si Jinzi na pigilan ito. Nagmungkahi si Chen na unahin nilang alisin si Bai para mabawasan ang kanilang pasanin. Nabahala si Sheena na marinig ito at sinabing hindi para sa pumatay ng inosente ang pera ng pamilya niya. Sinusuportahan siya ni Zhong na nagsabing batas niya ang salita niya. Pagkatapos ay itinuro niya ito kay Bai at sinabing lumayo siya at maging isang mabuting ilaw sa kalsada. Nagbiro si Jinzi na dapat siyang isabit sa kisame para mas magandang makita. Nagtatawanan ng tatlong lalaki dito pero sinasabi ni Sheena na mag-ingat sila dahil may hindi tama sa pakiramdam niya. Hinawakan ni Bai ang kamay niya at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Alam niyang may dalang mahiwagang espada siya at sinasabi niyang pareho silang walang kakayahang makipaglaban kaya dapat hayaan niyang isang lalaki ang magprotekta sa kanya. Nabubulunan si Sheena at sinasabi ni Bai na siya ay puno ng pakiramdam ng katarungan at pananagutan. Humihilig ang kanyang mga mata habang itinaas niya ang espada at ginamit ito upang saksakin ang anino ni Sheena. Nagulat ang kanyang mga kasama nang sabihin ni Bai kay Goki, ang ikalawang master ng pamilya Hai, na lumabas. Nagulat si Sheena nang hilahin ni Bai siya pabalik mula sa anino. Dahan daw ang lumalabas si Goki mula sa dilim at pinupuri ang paningin ni Bai. Sinasabihan niya ang binata na sumali sa kanyang pananaliksik na tungkol sa paglilipat ng kanyang antas ng lakas sa kanya. Nananatili pa rin si Sheena sa gulat na nararamdaman niya na narito ang kanyang pinsan habang handa na si Bai sa pagtanggap sa laban na ito. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, pinainom ni Goki ang gagamba na kumain ng isang kamay niya. Hinayaan din niyang sakta ng kanyang pinsan ng walang hiya. Ngayon, ngumiti si Bai sa kanya at sinabing mararamdaman niya kung ano ang pakiramdam ng pang-aabuso at pagpatay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay at idineklara na panahon ng ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Binubuhay ni Bai ang kanyang tunay na kakayahan, ang banal na kamay. Ito ay nagbibigay sa target ng isang random na kakayahan na may parehong antas ng host. Maaari itong bawiin at makakatanggap ang target ng feedback mula sa antas ng lakas. Ang mga kakayahang ibinibigay ay lahat na itatala at maaaring gamitin ayon sa pagpapasya ng host. Nagkukunwaring natatakot si Kian at Jinzi na gising si Bai. Sasali si John sa kanila, pero tumigil ang tatlo at biglang natawa. Binibiro nila si Bai, sinasabing hindi pa naririnig ang ikalawang paggising. Goki, pero, sinasabi kay Bai na mag-focus siya sa kanya habang biglang lumilitaw ang madilim na enerhiya sa ilalim ng paa ni Sheena. Lumapit si Goki at niyakap siya sa leeg. Nakahihingal na si Sheena ngunit walang sawang sumisigaw kay Bai na tumakas. Tumingin si Bai na para bang naantig, ngunit bago siya makagalaw, humarap si John sa harap niya. Pinipisil ng malaking lalaki ang kanyang kamao at pinapagana ang kanyang kakayahang rock hand. Nakatayo siya sa pagitan ni Bai at Sheena habang ang dalawang kasamahan niya ay pumunta sa Demon Spider. Nagsimula nang umiyak sa pagsisisi ang maganda na may kulay lila ang buhok, nagsasabi na sana ay nagising niya lang ang kanyang kapangyarihan, maaari na sana niyang mapatay sila. Pagkatapos ay itinuro ni Bai ang kanyang sphere sa kanya at sinabing bibigyan niya ito ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Itinulak niya ang bola ng liwanag pasulong. Binabaybay nito si John. Galit na galit si Goki at naglalagay ng anino na pader. Sa kanyang pagkabigla, bumuutos ang sphere at direktang pumunta kay Sheena. Pumasok ito sa kanyang noo at biglang nagsimulang magliwanag. Nakikilala ito ng kanyang pinsan bilang aura ng isang nagising na kapangyarihan at nagsimulang pawisan siya.
Napagtanto niya na may kakayahan si Bai na tulungan ang iba na magising. Iniaalok niya ang batang may talento na magtrabaho para sa kanya. Bai tinanggihan siya ng walang pag-aalinlangan, idinagdag na si Goki ay mamamatay na kaya hindi na niya mababayaran ang sahod niya. Samantala, si Sheena ay lalong umiinit kaya napilitan siyang bitawan. Ang mga apoy ay sobrang init na natutunaw ang lahat ng kanyang kasuotan. Isa siyang A-rank na nagising ang kakayahang kontrolin ang init na may lakas na 1,200. Hindi makapaniwala si Sheena sa nangyayari, ngunit sinabihan siya ni Bai na tumigil sa pagtayo at kumilos. Sa isang matinding tingin, humarap siya kay Goki. Sinusubukan niyang kausapin siya na huwag makipaglaban, sinasabi na hindi pa siya pamilyar sa kanyang mga kapangyarihan. Ngunit si John ay tuloy-tuloy na umaabante sa kanya, planong tumama mula sa likod. Tumaas siya at naghahanda na saktan siya gamit ang kanyang kamao na parang bagay. Ngunit nakita ni Sheena ang paparating sa kanya at sumabog siya ng isang malakas na pagsabog ng apoy. Si John ay naging sunog na sunog, habang si Goki ay nakatingin ng walang paniniwala dahil kahit siya ay hindi kayang pumatay ng isang B-rank sa isang suntok. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang tumalon at magtago sa anino. Nilalakad niya sa likod niya, iniisip na habang nagising siya ng thermal na kakayahan, may maikling sakop ito na magagamit niya. Lumapit siya, nakaplano na patayin siya gamit ang kanyang anino na tibak. Lumabas siya sa anino at nakahanda ng umatake. Bai, tanong niya kung talaga bang iniisip ni Goki na ligtas siya. Para sa isang A-rank na may 1,200 na antas ng lakas, para siyang insekto na pinipiga kapag nailesutan siya. Patuloy pa rin si Goki na hindi susuko at nagpaputok. Ngunit si Sheena ay sumugod din gamit ang isang makapangyarihang concentrated na apoy na nag-neutralize sa kanyang Shadow Dagger at sinunog siya ng buhay. Ipinagdiriwang ni Bai ang kanyang tagumpay habang humihinga ng malalim si Sheena at muling sinusuri ang nangyari sa kanya. Parang isang mabuting Ginoo, tinakpan ni Bai siya ng kanyang jacket at sinabing normal lang na mabilis ang tibok ng puso niya sa kanyang unang laban. Hindi pa rin makapaniwala si Sheena na sinubukan siyang patayin ng pinsan niya na dati ay napakabuti sa kanya. Sabi ni Bai, maaaring nagdusa rin ang kanyang magulang ng isang malagim na kamatayan sa kanyang mga kamay habang plano niyang sakupin ang pamilya. Nagpapasalamat siya ng buong puso, pagkatapos ay napapikit sa kanyang mga braso dahil sa pagod. Pagkatapos, naramdaman ni Bai ang isang pag-akyat ng enerhiya at naisip na nakuha rin niya ang kakayahang kanyang binuhay. Nakuha rin niya ang feedback na may antas ng lakas na siyam na nagdala sa kabuuan niya sa 1,200 at siyam. Biglang lumitaw si Jinzi sa itaas niya, pinagsama na sa demonyong gagamba. Nakita niyang napaluhod si Sheena at iniisip na ito na ang pagkakataon niyang patayin si Bai. Dahil akala niya walang kakayahang makipaglaban ang binata, umaatres siya ngunit niyayakap ni Bai si Sheena at tumatalon palayo sa ligtas na lugar. Ngumiti siya at nagtatanong kung bakit akala ni Jinzi iyon. Pero ang demonyong gagamba ay punong-puno ng pagnanais na pumatay, sumisigaw na walang lugar si Bai na pagtago at mamamatay siya. Ang thermal mastery ay bumubuo ng ng enerhiyang init sa pamamagitan ng agarang paglabas ng init. Hinawakan ni Bai ang bote ng tubig at naisip kung ano ang mangyayari kung ito ay susumalo sa init. Inilalabas niya ang tubig na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng init at mag-condense ng tubig sa yelo na bumubuo ng isang espada na yelo sa 0 degrees. Humiharap siya kay Jinzi at tinatanong kung bakit kailangang magtago kailanman. Sinasabi ni Jinzi kay Kian na nakatago sa likod niya na huwag matakot. Tinanong niya kung may nakakaloko ang kaibigan niya at sinagot ni Kian na kailangan lang niya ng kaunting oras. Hindi ito problema para kay Jinzi dahil naglalabas siya ng nakalalasang spiderweb. Nakikita ni Bai na paparating ito at ngumiti ng may kumpiyansa. Hinahampas niya ang kanyang espada gamit ang 0 degree slash. Nagpapadala ito ng mga shockwave ng yelo na nagtatagpo sa sapot at ginagawang nagyayelong pulbos. Tinitigan ni Bai si Jinzi at tinanong kung iyon lang ang kaya niya. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong at tinamaan ng mga binti ng demonyong gagamba gamit ang kanyang espada na gawa sa yelo. Sumisigaw si Jinzi sa takot ngunit sinabihan siya ni Bai na huwag munang mamatay dahil may mga eksperimento pa siyang gustong subukan. Itinutulak niya ang kanyang espada diretso sa bibig ng gagamba. Umuusbong ang ulo ng demonyo habang ang itaas na bahagi ng espada ay nagsisimulang maging kulay lila. Inilabas ni Bai ito at napansin na mas mahaba na ito. Nakuha rin ito ang lason ng gagamba kaya nagkaroon ito ng epekto ng lason. Itinaas niya ito ng mataas, handa nang tapusin ang laban. Sumisigaw si Jinzi na hindi siya dapat patayin. Ang init ay nanalo kasama ang isang gagamba at ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng pagbagsak ng polot domain. Nakita ni Bai na tama siya. Pinlano ni Goki ang pagpatay na ito upang gamitin ang polot domain para sirain ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Nakikita ni Jinzi ang pagkakataon at binibitawan ng kontrol sa demonyong gagamba. Kung mawawala siya sa kontrol, bubuksan nito ang polot domain at tatakbo kapag naramdaman nitong nasa panganib ang buhay nito. Samantala, si Kian ay abala sa pag-iipon ng lakas ng tunog. Nakikita ni Bai na magiging problema ang gagamba, ngunit nagpasya siyang haharapin na lang ito sa ibang pagkakataon. Kian natapos ang kanyang pag-charge at naglunsad ng Sonic Slam Cannon. Dumaan ito sa tainga ni Bai, dahilan upang siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod dahil sa malakas na tunog. Masaya si Kian dahil pare-pareho ang kahinaan ng lahat ng tao. Kahit gaano sila kalakas, tumatakbo si Jinzi para kunin ang espada ni Sheena, sinasabi nilang hindi nila dapat sayangin ang pagkakataon. Dahan-dahang nilalapit si Demon Spider kay Bai na nakaluhod pa rin.
Humihilabos ito upang sipsipin siya, ngunit nakabangon si Bai at na-convert ang kanyang yelong espada sa yelong kalasag upang salagin ito. Ngumiti siya, sinasabing wala na siyang dahilan para mag-atubili sa pagpatay. Tumatakbo siya palayo sa gagamba habang naghahanda si Kian ng panibagong atakeng may tunog. Nagpanik siya nang mapagtanto na papunta si Bai sa katawan ng kanilang kapitan. Nakatayo siya sa ibabaw ng sunog na bangkay ni Zhang at pinapalabas ang kanyang sphere ng liwanag. Ibinato niya ito sa katawan, binibigyan ito ng 1,200 na antas ng lakas. Agad niya itong nakuha, kaya't agad na nakuha ang kakayahang bato na kamao at karagdagang 212 puntos ng lakas. Agad niya itong binato sa kanyang kanang kamay at ginamit upang durugin ang dambuhalang demonyo ng gagamba na parang insekto. Pagkatapos ay tumakbo na naman siya, ngayon patungo sa bangkay ni Guan. Ginagawa niya ang parehong ginawa niya kay Zhang at sa ganitong paraan, nakuha na niya ang A-rank na kakayahan ng itim na anino. Si Jinzi at Kian ay nagtangkang umatake mula sa likod, ngunit naglaho si Bai sa kanyang anino, naiiwasan ang kanilang mga atake. Nagsisimulang umakyat ang anino sa lupa na parang ahas habang naiintindihan ni Kian na kayang kopyahin ni Bai ang mga kakayahan ng iba. Isang madilim na anino ang palihim na lumalabas sa likod ng walang magawang estudyante at gulsan sa dilim. Nakuha rin ni Bai ang kasanayan sa tunog sa proseso na nag-iiwan kay Jinzi na ngayon ay nanginginig sa takot. Ibinubunyag ni Bai ang kanyang sarili at sinasabi na gagawin pa nila ang isang eksperimento. Tumatakas si Jinzi para sa kanyang buhay habang sinusubukan ni Bai ang kombinasyon ng kanyang kakayahan. Ginagamit niya ang kamao ng bato bilang pundasyon, ang mahika ng anino upang pasiglahin ito, at pinagsasama ang init at lakas ng tunog upang bumuo ng isang thermal energy cannon. Tinatawag niya itong kanyang espesyal na atake para patayin si Pushton na tinatawag niyang Hellcrusher Gold Cannon. Pinaputok niya ang makapangyarihang spell sa kanyang takot na kalaban na walang magawa upang depensahan ang sarili. Ganap na naglaho ang pagsabog at nawasak siya habang natuwa si Bai na naging matagumpay ang kanyang eksperimento. Pagkatapos, naglaho ang pollutant domain at naiwan si Bai at Shine sa campus. Nasisiyahan siya dahil matagumpay ding nasil ang pollutant. Hawak niya ito sa kamay, saka siya napatingin ng may gulat. Shaju, ang iba pang mga tagasuri at ilang estudyante ay naroon nanunood sa kanya. Tinanong ni Bai kung ano ang ginagawa nila roon at sumagot si Shaju sa pagtatanong kung nasaan si Goki. Maaari niyang sabihin mula sa paraan ng pagtatanong ni Shaju tungkol kay Goki na nakikipagsabuatan siya sa kanya. Tinitingnan niya si Shina at naaalala kung paano siya namatay ng walang katarungan sa nakaraang buhay niya at kung paano niya gustong iwasan ang ganitong kapalaran para sa kanya ngayon. Nagpapanggap si Bai na hindi niya kilala si Goki sa pamamagitan ng pagtatanong kung pinsan siya ni Shina. Nagtataka siya kung alam niya mula pa sa simula na mawawala ang katawan ni Goki kapag nawala ang domain ng polusyon. Biglang dumating ang mga bodyguard ni Shina at nagmamadaling dalhin siya sa ospital habang nililinis ang kanyang katawan. Sasabihin ni Bai na magiging okay lang siya at pagod lang siya. Iniisip ni Ryan, ang pangunahing bodyguard, na may kinalaman siya sa kalagayan ng kanyang amo kaya't nanghihingi siya ng paliwanag kung ano ang nangyari. Sinabi rin ni Shaju na arestuhin siya ng mga bodyguard dahil may mga tanong siya sa kanya. Kaya't nilaibat siya ng lahat. Isa sa mga bodyguard, si Fenny, ay nagtanggal ng kanyang salamin upang gamitin ang kanyang kapangyarihan na tutukan ng kanyang target gamit ang kanyang paningin. Inilalabas din ng mga deputy examiners ang kanilang mga kapangyarihan upang maging handa. Sinusubukan ni Ai na pakalmayan sila at humihiling na alisin ang kanilang mga kapangyarihan upang maipaliwanag niya ng maayos. Sa kaibuturan, ayaw niyang harapin sila ng harapan dahil hindi pa niya alam ang kanilang mga kakayahan. Sa kasamaang palad, bahagyang nagbago si Ryan sa anyo ng kanyang halimaw na dinosaur, na nagbabantang putulin siya sa mga piraso kung hindi niya sasabihin ang lahat. Nalaman ni Bai na hindi niya sila matatakasan kahit ano pa ang gawin niya. Sinasabi ni Shaju na siya ang may autoridad na ipatupad ang kanyang kapangyarihan bilang punong tagasuri, ngunit inalok siyang mabuhay kung sasabihin niya ang nangyari. Bai ay nagsabi na naiintindihan niya ngunit humihiling na harapin nila ang sitwasyon ng mahinahon. Ipinapakita niya sa kanya ang mga file ng pagsusulit niya at ni Shina at humihiling na pirmahan ni Shaju ang mga papeles upang patunayan na nakapasa sila. Sa isang kisap ng daliri, binasag ni Shaju ang mga file na parang abo. Nagtataka si Bai kung ang kakayahan ng punong tagasuri ay ang mag-decompose ng bagay. Binabalaan niya siya na bawat kuko niya ay may atake na pwedeng magpawala sa kanya at inaalok siyang mag-amin. Sinasabi rin niya kay Ryan na si Shina ang makakakuha ng pinakamataas na marka dahil nakalabas siya sa maruming domain ng buhay. Si Ryan ay nagtataas ng kanyang kamao kay Bai at nanganganib na saktan siya. Nararamdaman ni Bai na hindi lang ito panggagago ng basta-basta ng banta niyang hiwa-hiwain siya. Agad niyang sinasabi sa kanila na mag-uusap siya at sinasabi na utos ni Goki na itago ang lihim na nais niyang kunin ang yaman mula sa paaralan. Hindi siya naniniwala dahil hindi niya maramdaman ang presensya ni Goki. Nagpanggap na natatakot, sabi ni Bai na hinahanap ni Goki ang yaman ni Headmaster Pushkin. Ang pagbabanggit kay Headmaster ay nakatawag ng pansin kay Shaju. Pinapaalala ni Ming sa kanya na hindi nila pwedeng mapahiya si Pushkin. Sinabi rin ni Jin na kasalukuyang nasa paaralan sa kalapit na lungsod si Pushkin para magturo. Sinusubukan ni Shaju na ilagay lahat sa isip niya at nagtatanong kung talagang hinahabol ni Goki ang kayamanan ni Pushkin.
Naniniwala siya na pinawalang sala ni Goki sina Bai at Sheena dahil iniisip niyang maaari pa silang maging kapaki-pakinabang at gusto niyang panatilihin silang nakakulong upang maiwasan ang paglabas ng sikreto. Nagsisisi siya na na-involve niya ang mga bodyguard ng pamilya Hai. Hiningi niya kay Bai na dalhin agad sila kay Goki. Samantala, halos handa na ang mga bodyguard na dalhin ang kanilang ginoo sa ospital. Nagtataka si Bai kung maaari pa silang magkita ni Sheena sa hinaharap habang buhay pa sila. Ngumiti siya ng mapanukso, naniniwala na ang kanilang pagtatanong sa kanya ay pasok na pasok sa kanyang bitag. Naglalakad sila sa campus hanggang marating nila ang gusali. Nakikita ng mga estudyante si Bai na dinala ng mga taga-siyasat at pinapababa siya nito. Sinasabi ni Bai sa mga taga-siyasat na maaaring kailangan nilang pumunta sa opisina ng punong guro para makita si Goki. Bago sila pumasok sa opisina, lihim na pinapalakad ni Bai ang kanyang anino sa lupa. Binubuksan nila ang pinto ng opisina para makita ng mga taga-siyasat ang anyo ni Goki sa kanyang anino. Nagpasalamat si Bai kay Pushkin sa pagtanggap niya sa kanyang opisina noong nakaraan niyang buhay. Pagkatapos, hinawakan ng anino ni Goki ang gold knock statue display malapit dito at itinapon ito kay Shaju. Sa sandaling mahuli niya ito, idineklara ni Bai na isang S-class na maruming domain ang bumukas. Isang maliwanag na liwanag ang bomb alert sa gusaling kanilang kinaroroonan, sobrang liwanag na kahit ang mga estudyante sa labas ay napilitan na takpan ang mga mata. Sa isang kalapit na paaralan, nagtuturo si Pushkin tungkol sa mga polluted domains at kung paano ito ang lugar na pinamumunuan ng kapangyarihan ng polusyon. Sinasabi niya na nakasalalay ang kanyang pamamahala sa loob ng domain sa kakayahan at antas ng boss. Sabi niya na ang mga domain na nasa ilalim ng C-rank ay hindi banta, ngunit ang mga lampas dito ay pwedeng magdulot ng pagkalaso ng hindi alam, pagtulog na walang hanggan, o pagpatay ng mga boss sa sino mang pumasok sa kanilang domain. Ipinaalam ni Pushkin na kailangan nilang talunin ng boss para makalabas sa domain, at ang pangunahing kailangang malaman upang mapagtagumpayan ito ay ang mga patakaran ng domain. Sa harap ni Pushkin ay makikita ang isang silid-aralan na puno ng mga estudyanteng nakikinig ng mabuti. Isang estudyante ang nagtatanong sa punong guro kung alam niya ang kamakailang ulat tungkol sa A-rank na domain. Ang balita tungkol sa insidente sa A-rank na domain ay nagdulot ng takot sa mga tao. Ang estudyanteng nagsabi tungkol sa insidente ng A-rank domain ay nagsabi sa iba na ang porsyento ng nasawi sa mga tagapagtatak sa isang A-rank domain ay 90%. Naniniwala siya na ang pagsasabi ng punong guro sa mga bagong tulad niya tungkol sa mga C-class na domain ay nangangahulugang mas malawak na ang pagkalat ng mga domain na mas mataas pa, kaya't naging imposible ng kontrolin ang impormasyon tungkol sa mga A-class na domain. Binalik ni Pushkin ang kanilang atensyon sa kanya upang sabihin na tama ang kanilang mga alalahanin, at ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanilang paaralan ay dahil tungkulin niyang ipaalam sa kinabukasan ng sangkatauhan ang tungkol sa problemang ito. Ipinaalam niya na ang mga domain na mas mataas sa C-class ay may 80% ng pagkamatay at ang mga A-rank na domain ay may 70%. Higit sa lahat, sinabi niya na ang isang S-class na domain ay may casualty rate na 79%. Ito ay nagdulot ng panik sa mga estudyante. Isang estudyante ang tumayo upang tanungin ng punong guro kung kaya niyang sabihin kung mamamatay ang sangkatauhan gamit ang kanyang panghuhula. Sasagutin niya na isang mahalagang pagbabago sa sangkatauhan ay magaganap sa loob ng 3 buwan. Samantala, ang buong campus ng Universidad ni Bai ay pinapalibutan ng isang barrier. Bai ngumingiti dahil nakakamiss na makabalik sa isang S-class na domain na puno ng polusyon. Nalaman ni Shaho na na-activate ang domain ng ihagis ang estatwa ng gintong baka, kaya tinanong niya si Goki kung ano ang nangyayari. Ang anino ni Goki ay muling na-absorb ni Bai para makita ng lahat. Nerealize ni Shaho na ito ay isang panlilinlang lang niya. Binubuhay ni Bai ang kanyang kapangyarihan sa anino na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumangoy sa lupa upang makalayo sa kanilang damo. Pinapahaba ni Ming ang kanyang mga tentacle na parang mga braso ng pugita upang harangan ang daan ni Bai. Ipinagmamalaki niya na kahit ang mga tentacle niya ay kayang pigilan ng mga A-class na tagapagtatak. Lumalalim si Bai sa kanyang anino upang maging hindi matatag. Sabi ni Ming na nakalock ang kanyang aura sa kanyang mga tentakulo. Kahit na anino lang sa lupa, kayang abutin ni Ming ang kay Bai. Pagkatapos ay tinawag ni Wang ang kanyang mga electric pixie at utusan silang paputukin ng kidlat ang anino. Pinapahintulutan ito na maging hindi gumagalaw ang anino hanggang sa mahuli siya ni Ming. Nagulat si Bai na maabot ng kanyang mga tentacles ang kanyang anino. Pumasok si Shaho sa anino at tinatanong kung bakit niya nakuha ang kakayahan ni Goki. Tinanong ni Bai kung ano ang pinakamatalim na tunog. Pagkatapos ay ginamit niya ang kontrol sa tunog ni Kuwien upang pasikatan ang lahat sa malakas na ingay. Sobrang tindi nito na basag ang salamin sa paligid at nasugatan ang kanilang mga tainga. Isang segundo ang lumipas, napagtanto nilang wala na si Bai. Lumitaw si Ryan sa kanyang anyo ng dinosaur monster at pinayuhan ng mga taga-suri na magtungo sa ligtas na lugar ngayon na nasa isang domain na lampas sa karaniwan. Tumatalo ng dinosaur palabas ng bintana habang sinusundan siya ni Penny sa lupa. Naniniwala si Shaho na may sinasabi sa kanila si Ryan tungkol sa domain na hindi nila sinasabi. Dahil ang pananaliksik ng pamilya Hai tungkol sa mga domain ay nasa mas mataas na antas kaysa sa karaniwan, sinabihan niya ang kanyang mga deputy examiners na sundan siya ng maigi upang makahanap sila ng paraan na makalabas sa domain.
Samantala, naguguluhan ng mga estudyante sa labas kung bakit sila nakapaloob sa isang hadlang. Samantala, nasa tuktok ng isang bubungan si Bai at nasasaktan matapos mawala ng isang braso habang nagsusumamo kanina. Nababahala siya na nawala niya ang isang braso sa parehong paraan na nangyari noong nakaraang buhay niya. Ngunit ngumiti pa rin siya habang iniisip ang kanyang mga plano na patayin si Pushan upang mapigilan siya sa gagawin niya sa loob ng 3 buwan. Nagsisimula ng magpanik ang mga estudyante na nakulong sila sa loob ng barrier. Nakita ni Chen ang sitwasyon at naisip niyang magagamit niya ang iba para malaman ang mga patakaran ng domain ng polusyon. Kinuha niya ang atensyon ng lahat at sinabing bahagi ng pagsusulit ang barrier at kailangan nilang magtulungan upang makakuha ng mas mataas na marka. Iniaalok niya ang kanyang sarili bilang kanilang leader at ipinagmamalaki ang kanyang mataas na marka sa tactical na pagpaplano. Sinusundan ni Luna, ang batang pusa, na sasang-ayon na magiging mahusay siyang leader. Isa sa mga estudyante, si Masa, ay naiinis dahil nauna si Chen na mag-volunteer bilang leader, naniniwala siyang mas mataas ang makukuha niyang marka kung siya ang kapitan. Isa pa ay si Alpha na si Yin, ang tanong kay Ian na ipakita ang kanyang kakayahan upang makumbinsi siya na siya ay magiging mahusay na leader para sa kanila. Ipinapakita ni Chen ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalit ng sahig na malapit sa kanya into lava habang tinatanong kung humanga sila sa kanyang kakayahan. Isang mangkok na gawa sa pulang enerhiya ang sumalpok sa kanya sa harap ng mga estudyante. Lahat sila ay mas lalong natakot ngayon na nakumpirma nilang nasa isang domain at ang batas ay na-activate na. Sinusubukan nilang alamin kung anong batas ang nilabag niya, ngunit hindi nila malaman dahil sa kakaunting impormasyon. Nagdadalamhati si Luna sa kanyang pumanaw na kapitan at nanginginig. Nang mapunta ang bahagi ng buhay ni Chen sa kamay ng pusa, sinugod din siya ng mangkok. Ang ilan sa kanyang buhay ay napunta sa mga damit ng iba pang nanonood at sila rin ay tinulak. Samantala, nasa bubong si Bai, pinapanood ang mga estudyante na unti-unting pinapatay isa-isa. Nagsisisi siya na kailangang mamatay ang mga tao sa mundo. Alam niya na sa loob ng 3 buwan, ilalabas si Pushkin ang demonyong toro sa mundo, na iiwan lamang ang ilang dosenang tao sa lungsod ng Huon. Naalala niya hanggang sa maubos ang lahat ng toro, hanggang sa walang natira. Para sa kanya, napakaliit ng nangyayari ngayon. Napakaseryoso na ang sitwasyon sa paaralan na nagsisimula ng mangbuli ang mga estudyante sa isa't isa. Ang iba ay naninikluhod na pakiusap na itigil na ang gulo. Ipinaalam ni Bai sa mga manonood na ang pollutant ay ang S-rank na gintong toro na kapag na-activate, sisirain nito ang sinumang magdudulot ng maliit na pagbabago sa kulay. Kapag mas lalo pang nagalit ang mga tao, mas naging mahigpit pa ang mga patakaran. Iniisip niya kung gaano kakilabat si Pushkin sa pagpapalit ng ganitong uri ng halimaw sa isang armas. Tumatalon siya mula sa bubungan at ginamit ang kakayahang baguhin ng temperatura para painitan ang hangin sa ilalim niya kaya bumagal ang pagbagsak niya at dahan-daang siyang bumaba at sinigurong hindi niya mapindot ang patakaran sa pagbabago ng kulay. Naniniwala siya na kapag naging gabi na, magiging isang massacre ang lugar na iyon. Ayaw niyang alalahanin ang kaguluhan sa hinaharap kaya nakatuon siya sa paghahanap kay Sheena at pagliligtas sa kanya. Samantala, tinanong ni Penny si Ryan kung susundan nila si Bai. Inalala ni Ryan na ang kanilang tungkulin ay protektahan si Sheena at hanapin si Goki. Sinabi rin sa kanya ni Dino na alam niyang niligtas ni Bai si Sheena at nagkunwari lamang siyang kaalyado ni Shiju. Nang lihim, nais ni Penny na patayin sina Ryan at Sheena dahil tanging si Goki ang kanyang tapat na amo. Sinabi ni Wang kay Ryan na nasa loob pa rin ng van si Sheena at okay naman siya. Nagkakamayan sina Wang at Penny na para bang oras na para sa kanilang plano ng pagtataksil. Nais nilang pumasok si Ryan sa van upang matrigger nila ang bomba sa ilalim nito. Nang palihim, si Wang ay may hawak na light switch na gawa sa enerhiya na konektado sa bomba sa ilalim ng van at kapag pinindot niya ito, magbibiyak ito. Naniniwala si Wang na kapag naging pinuno si Goki ng pamilya, tataas din ang kanyang posisyon. Handa na siyang pindutin ang switch, alam niyang magbabago ang kanyang buhay magpakailan pa man kapag ginawa niya ito. Pinipigilan ni Penny siya sa pagpindot nang mapansin niyang may paparating. Lumabas ang 3 tagapag-eksamen at sinabihan ni Shiju si Wang at Penny na hayaan ang kanilang boss na lumabas ng van dahil kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa kontaminadong domain. Nang lihim, nais ni Shiju na mapatay si Sheena pero hindi niya mahanap ang tamang pagkakataon. Nag-aalala siya na kung makikialam siya sa kasalukuyang pinuno ng pamilya Hai, siya ay malalagay sa alanganin. Lumabas si Ryan mula sa van para sabihin na ayaw niyang makipagtulungan sa kanila dahil ang prioridad nila ay mailigtas si Sheena. Iminungkahi ni Shiju na magtulungan sila upang mapanatili siyang buhay. Inamin niya na ang kanyang kakayahang gawing abo ang mga bagay ay isang bagay na tanging sa kanya lamang ibinigay at ang tunay niyang kakayahan ay special backpack. Sinasabi niya na kaya niyang magbukas ng portal sa isang ibang dimensyon na magpapalayo sa kanila sa panganib. Nakikita ni Ryan na ang plano niya ay para maprotektahan silang lahat sa kanyang espasyo. Tinanong ni Shiju kung ano ang sinasabi ng pananaliksik ng pamilya Hai tungkol sa pagwawagi laban sa mga high-level na domain. Ang tanging impormasyong ibinabahagi ni Ryan ay pareho silang nakatakda at tanging isang pollutant ang makakatalo sa isang pollutant. Hinahayaan ni Shiju na tumigil si Ryan sa pagtatago ng impormasyon dahil nasa panganib silang lahat ngayon. Sabi ni Ryan na magsasalita pa siya basta pumasok muna si Sheena sa kanyang espasyo. Sinasabi ni Shiju na ang plano niya ay pagtipunin ang lahat ng buhay na estudyante at mang-alap ng impormasyon.
Hindi sang-ayon si Ryan dito dahil ang pagtipon ng mga tao ay mas maraming pagkakataon na matrigger ang mga patakaran at sa halip ay gusto niyang imbestigahan ang mga patay para sa impormasyon. Inutusan niya si Fanny na gamitin ang kanyang kakayahang bisyo para suriin ang mga patay kaya tinanggal niya ang kanyang salamin at pinaga niya ang kanyang kakayahang makita. Samantala, abala si Shiju sa pagbuo ng sarili niyang plano ng pagtakas. Inutusan niya si Jin na suriin ang impormasyon ng estudyante at pagkatapos ay utusan si Ming na gamitin ang kanyang mga tentacle para kunin ang mga estudyante. Nang palihim, nais niyang mangalap ng maraming buhay na isasakripisyo upang makakuha ng impormasyon. Samantala, nakatago si Bai sa likod ng isang malayong pader ng gusali at narinig niya ang kanilang plano na kunin ang mga estudyante para subukan ang mga patakaran. Iniisip niya kung paano siya makakarating kay Sheena habang nagkakagulo ang lahat. Nagulat siya nang may isang estudyanteng babae na sumingit sa likod niya. Itinatanong niya kung paano siya makakatulong sa kanya para hindi niya ito papatayin. Ipinapakilala niya ang sarili bilang Xiao at sinasabi na sa loob ng 17 segundo, huhugutan siya ng mga tentacles ni Ming at magagamit niya siya bilang panakot upang mailayo ang kanyang kakayahan. Hinahanap ni Bai ang kanyang kakayahan at sinunggaban siya sa leeg. Dumating ang mga tentacles ni Ming at niyayakap si Xiao. Iniisip ni Bai na isang pagkakamali ang hindi siya pansinin. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bigyan si Xiao ng mga kakayahan habang siya ay hinahawakan ng mga tentacles. Ang liwanag ng kanyang kapangyarihan ay umaabot hanggang kay Ming. Nilulun niya ang lahat ng enerhiya ni Ming dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Pagkatapos ay tinatapakan niya ang isa sa kanyang walang buhay na mga tentacle at ginagamit ito bilang daan upang ipadala ang kanyang anino kay Ming. Ito ay nagdudulot sa toro na bumangga kay Ming. Bago mang mangyari ang anumang sa kanya, ginagamit ni Xiaoju ang kanyang kakayahang pang-espasyo upang makatakas. Pagkatapos ay pinapagana ni Bai ang kanyang Hellcrusher Gold Cannon at nagpaputok ng pinong mga alon ng tunog, pinapawala sina Fanny at Wang. Mas maraming kakayahan pa ang nadagdag sa koleksyon ni Bai. Namangha si Xiao sa lakas ni Bai at sa bilis niyang makabuo ng plano ng kontra-attack sa loob lamang ng ilang segundo. Ininspeksyon niya na binigyan niya si Ming at siya ng kapangyarihan at agad itong tinanggal. Pagkatapos ay naglagay siya ng anino sa tagasuri upang pasimulan ang pagbabago ng kulay. Sa parehong oras, tinamaan siya ng demonyong toro. Pinaputukan niya ang kanyang kanon upang mailihis si Fanny mula sa pagkakatuklas na ninanakaw na niya ang kanyang kakayahan. Dahil sa pagbabago ng kulay ng pagsabog, bumalik ang demonyong toro upang tapusin ang lahat. Naging kahanga-hanga at natakot siya sa kanya. Naniniwala siyang siya ang kanyang pag-asa para sa kaligtasan. Binabasa ni Bai ang kanyang isipan at sinasabi sa kanya na patuloy na purihin siya. Naiintindihan ni Xiao na ninakaw din niya ang kanyang kakayahang basahin ang iniisip at nagiging gulat na narinig niya lahat ng iniisip nito. Sabi ni Bai sa pamamagitan ng koneksyon sa isipan na tumahimik at makinig sa kanya. Sinasabi niya sa kanya na kailangan niya ang tulong nito dahil maaari silang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang isipan. Binibigyan niya siya ng kakayahang rock fist at 1,000 na antas ng lakas upang tulungan siyang mangalap ng mga estudyante at makakalap ng mga kakayahan para sa kanya. Pinapaalalahanan niya siyang huwag siyang susubukang makatakas mula sa kanya dahil nararamdaman niya siya kahit saan siya pumunta sa domain. Sa halip na matakot, natutunaw ang puso ni Xiao para sa kanya. Tumatakbo siya upang gawin ang utos niya, masaya na magsasama-sama silang lahat ng kanyang mga kaklase at makakaligtas. Masaya rin siya na naipakita niya sa kanyang isipan ang lahat ng alam niya tungkol sa domain at kung paano ito makalalabas. Ang pagkakaroon ng isang tulad ni Bai ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na sila ay magtatagumpay. Lahat ng papuri na naiisip niya ay napupunta kay Bai. Samantala, iniulat ni Wang kay Ryan na pumanaw na si Fanny. Bai lumapit sa mga bodyguard at sinabing nananatili si Xiaoju sa kanyang espasyo na dimensyon. Nang makita siyang papalapit, iniutos ni Ryan kay Wang na alagaan si Sheena sa sasakyan. Bai pinapayuhan silang huwag maging marahas kung ayaw nilang pasimulan niya ang patakaran. Nang lihim, nakikipag-ugnayan si Bai kay Ryan gamit ang kakayahan sa pagpapadala ng boses upang ipaalam sa kanya na gustong patayin ni Guo si Sheena para agawin ang posisyon bilang pinuno ng pamilya at na nakikipagtulungan siya sa punong tagasiyasat at sa 2 bodyguard na kasama niya. Sinasabi rin niya tungkol sa bomba sa ilalim ng sasakyan. Ang pagbanggit ng bomba ay nagpapaisip kay Ryan na minamanmanan nila ang kanilang buhay at gusto siyang atakihin. Lumabas ang mga tentacle mula sa nawalang kaliwang braso ni Bai at niyayakap nito ang braso ng Dino bago pa ito makalapit sa kanya. Inamin ni Bai na halos hindi niya kayang pigilan siya gamit ang kanyang lakas. Sinusubukan niyang mag-isip ng kakayahan na magiging kapaki-pakinabang, ngunit alam niyang anumang sa mga ito ay maaaring magpasimula ng patakaran ng kulay. Sa halip, sumisigaw siya kay Wang na i-trigger ang bomba sa ilalim ng kotse na para bang mga lihim nilang kakampi si Goki. Ito ang nagtulak kay Wang na ihanda at i-activate ang bomba. Mabilis na tumakbo si Ryan papunta sa kanya at hinawakan siya bago pa niya ma-activate ang bomba. Pinalo ng dambuhalang kamay ng dinosaur ang kanyang katawan. Iminungkahi ni Wang na mamatay silang dalawa at handa ng pindutin ang switch. Binaliwala ni Bai ang kanyang kakayahan bago pa man niya magawa. Pagkatapos ay itinulak ni Ryan si Wang palayo kung saan tinulak siya ng toro na parang isang dumaan na truck. Tinanong ni Ryan kung bakit niya pinayagan na mapatay si Wang kung may mas maawin pang paraan. Sabi ni Bai na wala siyang pakialam sa kanilang buhay at ang tanging halaga niya ay matulungan siyang protektahan si Sheena. Tumawag siya kay Shoshru na lumabas sa kanyang espasyo, pinapaniwala siyang okay na lahat basta hindi siya may dugo sa damit.
Sinasabi niya sa kanya na patay na si Goki at hindi na niya kailangang sundan pa siya, sa halip, dapat silang magtulungan sa pag-aalaga ng mga halaman at puno upang maprotektahan ang kalikasan. Hinawakan niya si Jean gamit ang kanyang kakayahan sa tentacle. Napagtanto ng deputy examiner na hindi na niya magagamit pa ang kanyang kakayahan. Bayang nagsasabi sa kanya na ang kanyang kakayahan ay sa kanya na ngayon. Sa kabilang bahagi ng campus, isang estudyante ang nagpapalaya ng kanyang banknote na may kakayahang protektahan siya mula sa anumang spell. Sa sandaling ito ay kanyang i-activate, isang berdeng liwanag ang bomb alert sa kanyang katawan. Ipinagmamalaki niya na ito ay naging epektibo at mayroon na siyang kakayahang makalabas sa barrier. Biglang sumalpok sa kanya ang demo ball at agad siyang pinatay. Nagpanik ang iba dahil itinuturing na napakalakas ang banknotong ginamit niya para sa proteksyon. Naniniwala sila mula sa lahat ng mga palatandaan na ang pagbabago ng kapaligiran ang dapat na patakaran. Pinag-aaralan nilang bawal ang hawakan ng buhay at dugo, ang pagbukas ng screen ng cellphone, ang pag-transform bilang ibon o ang pagiging invisible. Nare-review niya na ang estudyanteng naging ibon ay maaaring na-activate niya ang kanyang kapangyarihan ng maaga, ngunit nag-trigger ang kanyang kakayahan ng mas huli. Nababahala si Masa kung paano tumitindi ang mga patakaran habang tumatagal. Biglang hinawakan ni Yen ang bibig niya. Sinundan niya ito ng pagpapaalala sa lahat na manahimik at huwag gamitin ang kanilang mga kakayahan para lang mabuhay. Sinasabi niya na may masamang pakiramdam siya na habang mas maraming na-trigger ang mga patakaran, mas nagiging mahigpit ito. Natatakot siya na sa ilang sandali, kahit ang paghinga ay maaaring mag-trigger ng patakaran ng agarang kamatayan. Nanunood si Masa, nakaluhod, humihingi ng tulong na may pag-asa na may makakatulong sa kanila. Patuloy na iniisip ni Yen na walang pag-asa na malaman kung ano ang trigger. Sinasabi niya kay Masa na nasa kanilang dalawa ang responsibilidad na alamin ito bilang dalawang pinakamalakas na B-rank sa grupo. Biglang may nagsabi sa kanila na ang partikular na patakaran ay pagbabago ng kulay. Lumilitaw si Xiao at sinasabi niya na siya lamang ang makakapagligtas sa kanila. Ikinukwento niya ang kanyang kakayahang magbasa ng isipan, maramdaman ang mga iniisip, at tuklasin ang mga lihim ng puso ng tao. Ipinaliwanag niya na nararamdaman niya ang intensyon ng pagpatay ng isang tao sa campus at nakakita siya ng isang kawili-wiling bagay habang ginagawa ito. Sinasabi niya sa kanila na nalaman niyang si Bai ay isang bumabalik sa nakaraan na alam ang mga pagbabago sa hinaharap at naghahanda na wasakin ang sangkatauhan. Gusto nilang sabihin ang tungkol sa kanyang pahayag pero pinipilit niya na walang sino man ang magsalita. Pagkatapos ay ibinahagi niya na tinakwil ni Bai ang kanyang pagiging tao at balak nitong wasakin ang mundo, at nasa kanilang responsibilidad na pigilan siya. Hinahawakan niya ang ulo ni Yen at Masa upang iparating sa kanila ang kanyang nalaman na napapaisip na si Bai ay sobrang lakas na nag-aalala si Yen at Masa. Ipinaliliwanag din ni Xiao na mayroon na rin siyang kakayahan sa pagbabasa ng isip, ngunit naniniwala siyang ang kanyang kahinaan ay ang mabilis niyang pagsipsip ng mga kakayahan ng hindi sinusuri ng mabuti ang bawat isa. Sinasabi niya na gumawa siya ng mental na harang na pumipigil kay Bai na silipin ang kanyang isipan sa ilalim ng mga iniisip at ibinigay niya rin ang kakayahang iyon sa kanila. Isinaalang-alang niya na si Masa ay makapagpaputok ng enerhiya at si Yen ay makagamit ng pinipisil na hangin para pansamantalang mapabuti ang kanyang pisikal na kakayahan. Ito ay nagpapatunay sa dalawa na si Xiao ay tunay na isang tag-abasa ng isipan. Alam din niya na pinipiga ni Yen ang hangin sa paligid nila para mapanatiling pribado ang usapan nila mula sa ibang estudyante. Ito ang nagpapatunay sa kanya na tama ang kanyang mga napili na kasamahan, kaya iniimbitahan niya silang iligtas ang sangkatauhan kasama niya. Dahil dito, inimbitahan ni Masa at Yen ang iba pang mga estudyante na magkaisa laban kay Bai. Nang lihim, masaya si Xiao na napakadaling manipulahin ang mga estudyante at nagsusulat siya ng plano na samantalahin ang kaalaman ni Bai tungkol sa hinaharap. Sa kabilang banda, naiinis si Bai dahil palaging lumalabas ang mga saloobin ni Xiao bilang fangirl tungkol sa kanya gamit ang kanyang bagong kakayahan sa pagbabasa ng isipan. Sa kasalukuyan, nakaharap niya si Ryan habang sinusubukan niyang hulaan ang susunod na hakbang ni Xiaoju. Sinasabi niya kay Ryan na aalis siya habang lihim na ipinapadala ang mensahe na ipagpatuloy ang pagprotekta kay Sheena at patayin si Xiaoju kapag nakita. Ginamit ni Bai ang kakayahan ni Wang upang lumikha ng isang tali na gawa sa liwanag para ilipad siya sa ibang lugar. Nagtataka si Ryan kung paano hindi siya nadiskubre kung siya ay ganoong kapangyarihan. Natatakot siya na dahil inaalagaan niya si Sheena, ibig sabihin may kapangyarihan din siyang kunin si Xiaoju mula sa pamilya balang araw. Biglang binuksan ni Xiaoju ang kanyang portal para lumabas sa kanyang dimensyon. Iminumungkahi niya kay Ryan na magtulungan silang hulihin si Bai. Nang lihim, inuuna niya ang pabor ng pamilya Hai at natatakot na kapag pinayagan niyang makipag-usap si Bai sa pamilya, siya ay mapanganib. Sang-ayon si Ryan na magtulungan basta ilalagay niya si Sheena sa kanyang dimensyon. Samantala, maraming estudyante ang nagtipon sa sports field para magkaisa laban kay Bai. Pinag-uusapan nila ang plano na hayaan si Bai na akitin ng demo ball sa kanilang panig upang mapagsama-sama nila ang kanilang mga kakayahan at talunin ang pulutan. Samantala, nagkakaroon ng usapan sa isipan si Yen at Masa kasama si Xiao kung paano nila mapapaniwala si Bai na naipit ang ball sa loob niya para may dahilan silang atakihin siya ng sabay-sabay. Natutuwa silang malaman na marami sa mga estudyante ay may ganitong mapanirang kakayahan. Naniniwala si Xiao na ang kanilang plano ay napakaganda kaya't magiging mahusay silang mga tauhan niya balang araw. Sinasabi niya na gagawin niyang alipin si Bai bago pa siya tumibay.
Sa alaala ni Bai sa hinaharap, inilagay siya ni Pushkin sa ilalim ng operasyon sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa kinabukasan, ibinente si Bai sa punong guro nang madiskubre ni Pushkin ang kanyang talento. Nakakadene siya ng walang kaliwang braso. Lumabas si Pushkin na nakasuot ng pang-opera at humingi ng kutsilyo mula sa isang katulong. Napakasakit ng operasyon kaya't napaiyak si Bai at paulit-ulit siyang nagising. Pinapayagan ni Pushkin si Bai na walang magawa habang kinukuha niya ang kanyang puso at iba pang mga organo. Sinasabi ni Pushkin sa kanyang katulong na magagamit pa niya si Bai sa kanyang kanang kamay. Inirerekomenda ni Sumi, ang nurse na katulong, na dapat siyang pasalamatan dahil sa pagkakaroon ng banal na kamay na maaaring magwakas sa panahon ng mga polusyon. Hiningi niya na patayin siya nito. Tinuturo siya ng assistant na si Pushkin ang pinakamatalinong propeta sa buong mundo at na naipaliwanag na niya ang lahat ng pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang kakayahang divine hand at ang tanging hindi pa niya nalalaman ay kung ang kanyang light sphere ay makapagbibigay din ng walang hanggang buhay. Ang kondisyon niya para patayin siya ay kung ibibigay niya ang kanyang light sphere. Sabi ni Bai na ibibigay niya ito sa kanya at sa kanya papayagang pumasok ang sphere sa loob niya. Ang pakiramdam ng liwanag sa loob niya ay nagpapakita kay Bai kung paano niya ma-activate ang kanyang kakayahan. Tumaas ang kanyang galit na napagtanto na hindi siya ang mahina na sinasabi ng lahat. Kinuha niya ang light sphere mula kay Sumi. Pumasok muli si Pushkin sa operating room kaya tinanong ni Bai kung alam niya na malapit na siyang mamatay. Kinuha niya ang scalpel mula sa mesa at tinusok ang sarili niyang mata gamit ito. Sa kasalukuyan, nakikipag-usap si Bai kay Xiao sa isip niya upang itanong kung kaya bang maramdaman ng mga nagbabasa ng isipan ang sakit ng iba. Biglang nag-iba ang kanyang boses sa isipan na nagulat sa dalaga. Nakikita niya ito sa ibabaw ng bubong ng isang gusali at hinihikayat siyang pumunta sa kanyang mga estudyanteng nagtipon. Sinasabi niya na mananatili siya sa kanyang kinalalagyan at tinatanong kung ano ang palagay niya tungkol sa polusyon ng tao. Tinanong ni Xiao kung tinutukoy niya ang teorya na nagmula ang kakayahan ng tao sa mga polusyon. Ibinabahagi niya ang kanyang saloobin tungkol sa kung paano napulot ang mga mutant, lalo na ang kanilang mga puso. Sinasalamin niya ang lahat ng mga krimen ng sangkatauhan sa kasaysayan. Sinubukan ni Xiao na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagsabi na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ni Bai na alam niyang pinagsama-sama niya ang mga estudyante para labanan siya, na ikinagulat ng babae dahil hindi gumana ang kanyang mental barrier. Inamin niya na ibinahagi niya ang kanyang mga alaala sa kanya dahil wala siyang pakialam at ang pagturing niya sa sariling uri na parang mga hayop ay patunay na siya ay isang polusyon. Sinasabi ni Xiao na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang mga kasamahan para sa ikaliligtas ng sangkatauhan laban sa kanya. Sa halip, nakikita ni Bai na dapat niyang isakripisyo ang kanyang mga kakayahan at antas ng kapangyarihan sa kanya. Sinasabi niya sa kanya na siya ay isang demonyo dahil sa sinabi niya ito. Sinasabi niya sa ibang estudyante na kailangang umatake agad kay Bai dahil nasa loob ng kanyang katawan ang demonyong toro. Nabibighani ang mga estudyante sa pagkakataong mapatay siya. Sinabi ni Masa na kaya niyang i-convert ang enerhiya ng lahat at ipasa ito sa iba. Kaya't nag-volunteer si Yin na tanggapin ang lahat ng enerhiya at ibato ito kay Bai gamit ang kanyang kakayahan sa hangin. Tawang-tawa si Xiao kay Bai, iniisip na wala siyang pag-asa na mabuhay. Habang inilalagay ni Masa ang enerhiya ng lahat kay Yin, nararamdaman ni Yin ang paglago ng lakas sa loob niya. Mananatiling kalmado si Bai at itinuturo lang ang taas. Nakikita ng mga estudyante na may malaking anino sa langit na binubuhat ng mga pixie. Bai ay nagbababala na maaari niyang utusan ng mga elektronikong pixie na magpadala ng maliwanag na ilaw na maaaring palakihin pa ang anino upang takpan sila at magpasimula ng batas. Nababahala sina Masa at Yin na wala silang panlaban sa anino. Nangako si Bai na mamamatay sila sa sandaling umatake sila sa kanya. Nanghihingi si Masa na huwag siyang patayin at itinuro si Xiao na siyang nagplano ng lahat. Nangakong hindi sila papatayin ni Bai kung ibibigay nila ang kanilang mga kapangyarihan. Maraming maliliit na bola ng liwanag ang pumasok sa mga estudyante at bumalik kay Bai na nagbigay sa kanya ng napakaraming kakayahan. Sinasabi niya sa may halong panunuya kung gaano kaliit ang kanilang mga kakayahan. Lahat ay nanghihina hanggang sa wala nang makakatayo. Sinabi ni Xiao na siya ay isang demonyo at pinayuhan siya na hindi papayagan ni Pusha na makalusot siya rito. Sinasabi ni Bai na mayroon na lamang silang isang antas ng lakas at kapag naging gabi na, wala na silang magagawa habang bumababa ang demonyong toro sa kanila. Sinasabi niya na isisil niya ang toro pagkatapos ng gabi. Sa kabilang banda, sinasabi ni Pushkin sa kanyang mga katulong na may nangyaring masama sa paaralan at kailangan nilang magmadali pabalik. Bakit siya ang nagmamaneho kung kaya naman niyang magpalipad ng eroplano kung nagmamadali siya, kaya sinabi niya na ang mga matandang tulad niya ay napakatradisyonal. Sinasabi niya kay Sumi na kailangan siyang manatili habang si Linky ay babalik kasama niya. Tinitiyak ni Linky sa punong guro na kaya niyang isara ang toro. Umalis siya sa kwarto kasama ang matandang lalaki. Nakakaintriga si Sumi habang ipinapakita ni Linky ang dila niya sa kanya para pang-akit na sasama siya sa punong guro. Kinuha ang walang malay na katawan ni Sheena mula sa sasakyan at inilagay sa stretcher. Magkasamang nagsusumikap silang ilagay siya sa backpack na pang-spasyo at habulin ang binata. Aasahan, maingat at mahinahon na inaalagaan ni Ryan ang kanyang amo, ngunit si Xiaoju ay agad siyang pinaponte sa isang matalim na tono. Nang mapansin ng mali, agad siyang umatras at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Inis na pinasadahan niya ang dila at tinanong kung paano niya nalaman ang plano niya. Batay sa kanyang kilos, malinaw na balak niyang makatakas kasama ang dalagang babae sa lugar na iyon.
Narinig niya ang sinabi ni Bai tungkol sa mga patakaran at napatunayan ito sa pagkamatay ni Ming. Dahil mukhang nagkaalyansa ang dalawang lalaki, kinailangan niyang gawing bihag ang babae. Sinubukan ni Ryan na tawanan siya, sinasabing baka matrigger niya ang patakaran at mapahamak ang sarili niya sa paggawa nito. Pero wala siyang problema na mamatay na doon mismo. Itinuturo niya si Sheena, nakatutok ang daliri na parang baril at sinabihan ang bodyguard na kumilos. Itataas niya ang kamay bilang pag-surrender, pumapayag siyang sumunod basta't mapanatili nitong ligtas ang dalaga. Sa huli, isa siyang ordinaryong tao na walang kapangyarihan kahit nasa kanilang kaalaman. Sumang-ayon sa kasunduan ng may inis, binubuksan ng tagasiyasat ang kanyang backpack para papasukin ang katawan. Nanunood siya ng mabuti, kinakalkula ang oras ng paglabas at ang window ng kakayahan. Ito ay isang sugal, ngunit wala ng ibang pagpipilian kundi ang subukan ito. Nadula si Ryan sa nurse na nagtutulak sa kama ni Sheena dahilan upang ito ay bumagsak sa lupa ng malakas na sigaw. Sandali siyang na-distract at ito lang ang pagkakataon niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng van at itinulak ang buong sasakyan diretso sa kanya. Bagamat hindi siya makapaniwala sa pagtatangka, iilan lang ang magagawa niya upang mailigtas ang sarili. Pinili ng babae ang pinakamatalinong pagpipilian, ang muling tumalon pabalik sa ligtas na bahagi ng kanyang portal. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Ryan at umungal siya ng napakalakas. Ang mga alon ng tunog ay tumama sa ilalim ng van, nagpasimula sa bomba at pinilit itong sumabog sa tabi ng babae. Maliit ngunit malakas na pagsabog ang sumabog at ginamit ng bodyguard ang kanyang force field para protektahan sila. Doon niya nakita ang Toro na galit dahil sa paglabag sa batas. Sinisisi niya si Wang habang ginamit ng traidor ang isang bomba na sapat ang lakas para mapatay kahit isang dinosaur tulad niya. Bigla, isang bola ng liwanag ang lumutang sa paligid ng parking lot at mataas sa mga gusali ng paaralan. Nakarating ito kay Bai na nagkaroon ng kasanayan sa space backpack kasabay ng pag-iipon ng napakaraming lakas. Tinanong ni Ryan kung kailan siya dumating at sinabing napanood niya ang matalinong plano niya para mapalayas ang babae kaya nakalusot siya sa pagsusulit. Nagsasalita lang ng maliit na usapan na pagtanto ng bantay na mas malakas ang taong nasa harap niya. Iginagwapo ni Bai ang kanyang astig na lumilipat na trono na gawa sa mga sinag ng enerhiya. Naiinis siya dahil mukhang hindi naiintriga ang mga dinosaur sa kanyang kabataan na palabas, kaya mas lalo pa siyang nagpakitang gilas. Darating ang mga tao bukas. Kung hindi dahil sa mga espesyal na kalagayan, isasakripisyo na niya ang lahat para lang maunawaan ang batas na ito. Nananatiling naguguluhan, tinatanong ni Ryan kung paano nangyari lahat ito, at dahil nagustuhan siya ni Bai, nagpasya siyang ibunyag ang lihim. Ang Toro, na nagsisilbing aparato, ay natatakpan ng isang hindi kilalang gintong substansya. Pagkatapos makipag-ugnayan sa isang tao, ito ay nagbubukas sa isang maruming domain. Pangalawa, kapag bumukas ang domain, nananatiling natutulog ang Toro at ginigising lamang ito kapag may makitang pagbabago ng kulay na mas malaki kaysa sa sarili nito. Sa kasamaang palad, isang hanggal ang nagpasimula ng isang malaking piraso ng magma at pinaga niya ito. Pangatlo, ang kulay ng isang bagay ay nagmumula sa sikat ng araw, kaya ang pagkawala ng sikat ng araw ay magdudulot ng walang pinipiling pag-atake. Kapag nawala na ang lahat ng target, lalabas ang tunay na anyo ng nilalang kung kailan niya ito selyuhan. Batay sa paliwanag, aatake rin ng Toro pagkatapos ng dilim. Dito papasok ang space backpack habang si Bai at Sheena ay pwedeng panoorin si Ryan na binubugbog sa labas. Palaging seryosong bodyguard ay hindi ma-appreciate ang mga biro ng batang lalaki, ngunit ipinagmamalaki niyang ipakita ang kanyang mga kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng titulong tao na ilaw. Nang marinig ang plano ni Bai, hindi makapaniwala ang nurse na kaya niyang mabuhay sa ganong paraan. Kaya niyang magpasikat ng liwanag sa buong paligid mag-isa at palagi pa. Noong panahong iyon, tinanong siyang ayusin ang laki ng kanyang kapangyarihan upang maglabas ng iba't ibang antas ng liwanag. Ngayon, inayos niya ang ilaw upang tumugma sa labas at magiging maliwanag ito kapag lumubog ang araw. Para kay Sheena, binibigyan niya sila ng pagkakataong mabuhay basta't hindi sila magdudulot ng gulo. Nang inig ang mga karaniwang kawani sa takot ngunit tahimik na nag-iisip si Ryan. Samantala, iniisip ni Bai si Pushkin at nag-aalangan kung kailan siya darating. Nasa malalim siyang pag-iisip, sinusubukang unawain ang mga kilos ng lalaking nakakakita ng hinaharap. Una, nag-aalala ang dinosaur para sa kaligtasan ni Sheena kaya hinihiling niyang ibalik muna siya sa espasyo. Pagkatapos, iginiit ng nurse at ng gwardya na samahan siya para sa mga medikal na dahilan. Habang nakatitig ang batang lalaki sa kanila, pinapaliwanag nila na ito ay para lang sa kanilang sariling kaligtasan pero para mapanatili ang kaligtasan ng babae. Kaya niyang gisingin siya anumang oras pero hindi niya gagawin hanggang hindi niya tuluyang naisasara ang mangkok. Sa ngayon, nililimas niya ang espasyo, nararamdaman ng isang bagay sa loob. Ito ay mga gamit ni Shaho na nagpapatunay na ginagamit niya ang parehong dimensyon na ginamit niya. Inilalabas niya lahat ng gamit niya, nakagawa siya ng sapat na espasyo para sa kanilang tatlo. Bago sila papasukin, pinapayuhan niya silang huwag gagawin ang anumang masama kay Sheena dahil maaari niyang silang patayin anumang oras. Mabilis silang nagtungo sa loob para sa kaligtasan at agad na isinara ang portal. Samantala, papalubog na ang araw at mabilis na bumabalot ang dilim sa paaralan. Nakikita ang magulo ni Ryan, tinanong ni Bai kung natatakot siya at pabirong binanggit na siguro ay nag-aalala siya sa alitan ng pamilya ng kanyang boss.
Sinasabi niya sa batang lalaki na itigil na ito, naiintindihan na ang mga katulad nila ay gagawin ang lahat para mapanumbalik ang kanilang angkan. Tinanong si Butler tungkol sa pananaliksik ng pamilya Hai, ngunit alam lang niya na isang papel na tesis ang dahilan kung bakit sila nagkahiwa-hiwalay. Sumulat ang ama ni Sheena tungkol sa paggamit ng mga pollutant upang mapahusay ang kapangyarihan ng isang tagapagtakip. Ito ay isang medyo sikat na teorya, at ang ganitong kalaking gulo ay nangangahulugang isang tiyak na conclusion. Muli, alam lang ni Ryan ang tungkol dito bilang isang katulong, mas mainam kung si Bai na ang magpapatunay nito mismo. Nagpasya silang pag-usapan pa ito mamaya habang unti-unting nagsisimula ang lahat. Sa pagdating ng gabi, agad sumunod ang mga desperado at naghihingalong sigaw. Dahil sa dami ng mga trigger, ang mga mangkok ay parang mga karne na taang-taong bumabagsak sa paaralan na parang pagliligtas. Makalipas ang ilang sandali, naging tahimik na ang lahat dahil walang natitirang buhay na makapagsisigaw. Ang tanong ngayon ay paano niya ito isasara. Hinahanap ang natitirang mga kulay na naiwan, magpapakita ang tunay na katawan, at ito ang nag-iisang pagkakataon niya. Asahan, makakatagpo siya agad ng maruming mangkok. Paano kung may paraan para hindi na nito maramdaman ang kulay kailanman? Sa pagkontrol sa kapangyarihan ni Gookie, pinapagalaw niya ang shadow skill niya pasulong. Una nitong niyayakap ang mga binti ng hayop, unti-unting pinapalibutan ang mga ito. Maliit ang saklaw, pero pwedeng palakasin ang A-rank na kakayahan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mas maraming lakas. Nag-i-inject siya ng 3,000 puntos ng lakas at hinahayaan ng anino na tuluyang lumunin ang mangkok. Pagkatapos ng ilang sandali, tinatakpan ng kasanayan ang mga mata nito at itinatapon ito sa dilim. Ganito lang, naipaloob ang nagngangalit na mangkok at ang maruming domain ay nagsimulang bumagsak. Binuksan ni Bai ang portal, pinapayagan ng mga nasa loob na mahulog ng naguguluhan at nagulat. Ang susunod na hakbang ay ilagay ang nilalang sa space backpack at dalhin ito para sa sarili niya. Nagbuhos siya ng 4,000 na lakas upang palawakin ang espasyo hanggang sa maubos nito ang mangkok. Sa pagsasara ng portal, epektibong napigilan ng makina ng pagpatay. Hindi niya ito pinatulog tulad ni Pushkin, kundi pinutol niya ito mula sa mga trigger hanggang sa gusto niya lang itong gawin. Sa pagtupad niya sa kanyang pangako, nagbibigay siya ng ilang kapangyarihan kay Sheena at tumakbo upang umalis. Tumatalo ng binata sa ibabaw ng bubong at may nakangiting kasiyahan, paalam sa kanyang mga kakilala. Lumipad siya gamit ang pinagsama-samang kakayahan at mabilis na nagpatuloy habang hinahanap ang long shark na walang sawang ginagambala siya. Nagmulat si Sheena ng mata at biglang bumangon sa kanyang kama. Nalaman nilang wala siyang ginawa buong maghapon, kaya't nagmamadaling nagtatanong kung nasaan si Bai. Sinusuri ng kanyang mga tagapag-alaga ang kanyang kalagayan at nagulat nang makita ang kanyang napakataas na antas ng lakas. Sa ngayon, tinawag ni Ryan ang lahat na umalis na. Sa umasang-ayon siya, maraming kailangan sabihin sa kanyang ama at humihingi ng mas maraming impormasyon tungkol kay Bai habang naglalakbay. Nang mapansin ang nagbago nitong anyo, tinanong niya kung bakit siya naka-standby at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang kaguluhang nagaganap. Kalahating araw lang ang lumipas pero ang lahat sa paligid niya ay isang kalamidad. Tinitiyak na ligtas na sila ngayon, sinabihan ng bodyguard ang mga tagapag-alaga na umalis at dinala niya ang kanyang batang babae sa kanyang balikat. Sama-sama silang tumalon palayo. Sa gitna ng lungsod, usok mula sa kwarto na may lates si Kim, ilang palapag pataas mula sa mga kalye. Isinasama niya siya sa kanyang kama, hinihiling na magpakasal na sila, ngunit tinatanggi niya ito at sinasabi na kailangan nilang maghintay. Bigla na lang, pumutok ang isang bata sa pintuan, sa umasang-ayon at sinabing mas gusto niya kapag nagsasama-sama ang mga tao. Ito ang anak na babae ng long shark na naiwan sa kanyang pangangalaga pagkatapos ng kanyang paghihiwalay. Galit at pakiramdam ay niloloko, sinubukan ng babae na umalis, ngunit si Kim ang nauna at sinabihan ng kanyang anak na magsaya kasama ang magandang babae. Iniwan niya na may nakasisilaw ng ngiti, hindi pinapansin ang galit na sigaw ng babae. Pagkatapos, naglakad siya pababa ng gusali at sinagot ang tawag. Ibinibigay niya sa kanyang boss ang ulat tungkol sa mga bayad sa utang na nakolekta ngayong araw. Biglang nayanig ang kanyang telepono at nagsimula ng mabitak ang koneksyon. Muling naging malinaw, sinabihan siyang bumalik sa trabaho kinabukasan, dahilan upang magreklamo si Kim tungkol sa kanyang bakasyon. Bing umingiti habang tinutukso siya, sinasabing i-report ang negosyo ngayong araw sa Long Shark. Bagamat naiinis sa kailangang ulitin ang sarili, tinutupad niya ang utos ngunit agad na pumikit sa kanyang tabi. Nakikita niya ang batang lalaki na nag-a-activate ng maraming kapangyarihan. Ngayon ay masaya siyang nilakad si Kim, sinabing kailangan na niyang sundin ang kanyang mga utos mula ngayon. Ang susunod na utos ay alalahanin ang kamatayan ng bawat utang na kanyang pinilit mamatay at siya rin ang mamatay sa parehong paraan. Nanginginig siya, pilit na nilalabanan ito dahil magre-resulta rin ito sa kanyang kamatayan. Sa pagkadismaya sa kanyang catamaran, binubuwag ni B ang lahat ng takot niya gamit ang isang kasanayan. Binibigyan siya ng matinding kakayahan sa overpass sa kaligtasan na kumokonsumo ng mga puntos ng lakas upang ayusin ang mga malulubhang sugat. Hindi nasiyahan sa kanyang mababang lakas, binibigay pa ng bata ang ilang puntos para makatulong sa kanyang muling pag-survive. Ang unang hakbang ay mamatay sa isang aksidente sa sasakyan, kaya't pumasok siya sa paparating na trapiko. Pumunta si B sa taas ng gusali at kumatok sa pintuan ng kanyang anak. Doon, binubuksan ng malaking aso nila ang pinto at ngumingiti sa kanya.
Sa di maipaliwanag na dahilan, ang itaas nitong bahagi ay parang tao. Nandoon din ang bata, ang mga binti nito pinalitan ng babae na kasama ng kanyang ama kanina. Pagkatapos ay ginamit niya ang parehong kapangyarihan upang kontrolin ang bata at sinabihan siyang hanapin ang kanyang ama at makipaglaro sa kanya. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagdugtong, nagsanib siya sa kanyang aso at naging isang bola at literal na bomb alat palabas ng gusali. Habang siya ay humingang ng malalim sa inis, biglang nanginig ang buong katawan niya at isang nakakatakot na lakas ang nagsumikap na pumasok sa kanya. Ito ang lakas ng gintong toro na nagsusumigaw na makalabas sa sumpa na nakapaloob dito. Nagsigaw si Bea at bumagsak sa sahig habang sinusubukan ng lakas ng toro na pilitin itong makalabas. Hindi niya maintindihan kung paano ito nagagawa kahit na naputol ang batas ng shadow skill. Sa ngayon, binubuksan niya ang portal at nag-i-inject ng 3,000 na antas upang mapanatili ang selyo habang ang paunang bilang ay malaki ang bumaba. Mula sa labas, nakikita niya ang halimaw na nakatingin pabalik na para bang tinutukso ang kanyang mga pagtatangka. Humihingal siya sa pagkapagod, ngunit alam niyang ito ay pansamantalang hakbang lamang para sa mas malaking problema. Palaging sinusubukan itong sakupin ang kanyang katawan at hindi siya tatagal ng 3 araw sa ganitong paraan. Sa kasamaang palad, wala siyang kalagayan na pakawalan ang nilalang at hayaan muling lumitaw ang domain. Sa kabila nito, ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang plano para gantihan si Pushkin. Abala si Kin sa pagbato ng ulo niya sa pader at hindi pinapansin ang anak ng araw na tumatalbog sa kanya. Bumagsak siya sa lupa habang kinukuha ni B ang mga puntos ng kapangyarihan na kailangan niyang gamitin ng matalino. Ang plano ay patayin siya kasama ang kanyang boss pero pansamantala muna iyon. Nagsimula siyang maghanap kay Sheena, umaasang maaaring may mas mahusay na paraan ng kanyang ama na siyentipiko upang isara ito. Samantala, binabato ni Hugh si Goki habang umiinom ng sabaw nang malaman niya ang ginawa nito sa kanyang anak. Alam niyang hindi pangkaraniwang tao ang binatang iyon at sa kabutihang palad, handa na siya bago pa man. Tapos na si Ryan sa ulat niya tungkol sa nangyari at nagtatanungan sila kung paano nalaman ng matandang lalaki. Sa kanilang pagkabigla, inamin niya na binuhusan niya ito ng hormones nang makita siyang tumitingin sa kanyang ina. Mula noon, nagpadala siya ng mga lalaki at babae upang lapitan si Goki, niloloko siya sa isang buhay na puno ng pekeng kasikatan. Ginamit din niya ang mga bagay upang pabagalin ng malaki ang paglago ng kapangyarihan ng kanyang pamangkin. Sa kabila nito, siya ay isang diablo na pumatay ng isang batang babae noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Pinatahimik ito ng kanyang ama na si Renmei at nakaligtas ang bata. Gayunpaman, sa huli ay nahuli ang kanilang pamilya at ginagamit nila ang mga bagay bilang panimbang upang makuha ang kanyang pananaliksik. Nag-aalok si Sheena na tumulong, sinasabing kaya na niyang tumulong ngayon na nagising na ang kanyang mga kapangyarihan. Inaalala niya siya, nangangakong magdiriwang agad para sa masayang okasyon. Sa kabilang banda, siya na mismo ang haharap sa tiyuhin niya at nais makipagkita kung maaari. Sabi nga niya, hindi magdadalawang isip ang ama na hulihin siya kung interesado siya sa kanya. Habang niyayakap niya ang anak, nagkakasundo silang nagnod si Ryan. Sa ganitong paraan, naging tiyak na may magbabago sa pamilya ngayong gabi. Inilalakad muna si Sheena ng bodyguard, sabik na may layo siya agad doon. Sobrang naadik siya sa pananaliksik at hinayaan niyang sakupin ito ng pamilyang Branch pero magtatapos na iyon ngayong gabi. Kung nakalabas ang kanyang anak na babae mula sa paaralan ng buhay, hindi na itatago pa ng mga opisyal ng akademya ang kanilang lihim. Lahat ng tao sa gusali ay naalis na at napatay na ang mga seguridad. Nagsusuot siya ng iba't ibang kakaibang bagay, handa nang makipaglaban sa sinumang kanyang makasalubong. Isang mask ng pusa ang bumukas ang mata at di mapigil ang gumalaw upang makuha ang paligid. Pinapantay niya ito ng isang monokulo na nagpapahintulot sa mata na manatiling nakapako at nakatutok. Sa pulang balabal, kayang maitago ang sarili ng ganap at makita ang lahat ng nakatago at hindi nakatago. Ito ay isang koleksyon ng 3 polusyon na naging kasangkapan para sa perpektong operasyon ng lihim. Dumating ng isang tao gaya ng inaasahan, ngunit hindi niya alam kung sino si Guy. Si Bai, na nagtatago rin ng maingat, naglakad-lakad ng naguguluhan dahil walang nakitang kahit sino. Dahil wala siyang masyadong oras, nagpasya siyang mag-iwan na lang ng mensahe. Habang nagsusulat siya ng liham na humihingi ng tulong at impormasyon, pinanood ni Ho, binabasa ang lahat ng impormasyon at kakayahan ng binata. Upang mas maging malinaw, isinusuot niya ang monokulo at nakikita ang malisyosong enerhiya ng toro na nagngangalit sa loob niya. Hindi makapaniwala ang mananaliksik na mapipilitan siyang umatras sa gulat, hindi inaasahan na naroroon ang S-class na polusyon. Dahil sa sobrang pagkamausisa, tinanggal niya ang mga nakatagong bagay at tinawag si Bai na kanyang manugang. Tumatakbo siya sa kanya ng may malaking ngiti, humihingi na ibigay ang S-class na pollutant. Agad na nagtataas ang binata ng telekinetikong harang. Pinipigilan niya ang masigasig na mananaliksik, sinasabing maaaring sila ay mamatay kung PayPal abase niya ito. Sa kabila ng panganib at sa kanyang pagkabaliw, hindi siya nag-iingat. Upang mapawi ang kanyang takot, sinasabi ni Ho na hindi ganoong kalala ang toro matapos maipaliwanag na niya ang mga patakaran. Matapos magukay sa isang drawer, itinapon niya ang isang kakaibang nilalang sa bisita. Bai ay nagulat nang ilabas ang bagay na parang jellyfish, nakitang ang madilaw nitong tinta ay tumalsik sa kanyang mga kamay.
Bagamat mababa ang klase ng polusyon nito, maaaring ito na ang sagot sa kanyang problema. Sabi ni Ho sa batang piliin ng pollutant maliban na lang kung ayaw niyang mapuno ng tinta ang buong gusali. Gamit ang energy line, binunot niya ang jellyfish at itinaas ito. Ang kanluraning kontinente ay mayaman sa langis at naging sanhi ng alitan at digmaan. Nakita nila ang isang maliit na bansa na may malaking reserba ng langis at nais nitong lampasan ang mga kasunduan upang lihim na magamit ito. Isang buwan nang lumipas, nakita nilang natakpan ng dilim ang buong bansa at sigurado silang isang S-class na polusyon ito. Matapos ang mga araw ng pag-uusap sa pagitan ng mga bansa, isang piling koponan ang binuo upang harapin ang pandaigdigang krisis. Pagdating ng mga tagapagtatak, ang maliit na bansa ay napuno na ng tinta, pinatay ang lahat ng lokal. Nakakita sila ng nag-iisang jellyfish na patuloy pa ring nagsusuka ng tinta na tuluyang nawala nang maisara ito. Parang katatawanan, pero talagang pinupuno ng hayop na ito ang espasyo ng tinta. Isama ito sa espasyo kung saan iniimbak ang toro at magka-cancel out ang kanilang mga patakaran. Nabigla si Bai sa mekanismo ng kanyang iminungkahi, ngunit sa batayang paliwanag, maaaring posible talaga na punan ang space pack ng walang katapusang tinta sa halip na ang kanyang mga shadow na pwedeng ubusin. Pero, maaaring magbanggaan at magbalikwas ang mga patakaran, ngunit ang tanging makakalaban sa polusyon ay isa pang polusyon. Hinuhubaran ni Ho ang isang C-class na busog na pusit na mabilis na lumalaki para punan ang kalahati ng espasyo. Kung itatapon nila ito sa kanyang bag, malamang na pumutok ito at magiging kalahati ng laki ng isang galaxy. Nasisiyahan siya at iginiit na maraming kapaki-pakinabang na polusyon na may minimal na side effect. Inililihim ng mananaliksik ang buong koleksyon niya kapalit ng kanyang toro. Napapansin ang mga gamit na ginamit niya para sumugod, pinagdinilayan ng batang lalaki na gamitin ito laban kay Pushkin. Tumatanggi siyang todo at ayaw talaga niyang bitawan ang mahalagang toro. Hindi ito naintindihan ni Ho at sinabing baka ginagamit niya ito para makuha ang kanyang anak na babae. Sa kabila ng kanyang matinding pagtanggi, sinasabi pa rin ng lalaki na kunin ang monocle at napipilit siya rito. Sa huli, ginagawa niya ito para kay Sheena at matiyak na hindi madaling mamatay ang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos nito, pinag-aaralan niya sandali ang bagay at itinapon ang jellyfish sa kanyang space pack. Bigla niyang nararamdaman ang pagbuga ng tinta at ang bilis ng pagsipsip ng kanyang mga anino ay bumagal. Bagamat marami pa siyang tanong, sinabihan ni Ho si Bai na umalis na dahil magpapasok na siya sa isang abalang gabi. Hinihikayat niya ang binata na umalis ng mas mabilis at nagbigay ng huling babala laban sa saktan ng kanyang anak na babae. Ang bigla niyang pagbabago ng ugali ay nagulat sa kanya pero sinasabi niya na mataas ang respeto niya sa kanya sa simula pa lang. Hinango niya ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo, napagpas siyang huwag nang itanong ang hindi niya dapat malaman. Ang layunin ngayon ay maghanda para kay Pushkin sa pamamagitan ng pag-iipon ng 1,000 kakayahan at 1,000,000 puntos ng lakas. Samantala, binubuksan ni Ho ang isang kahon na naglalaman ng madilim at nakalawit na kamay. Ito ang A-class seal item, Monkey Claw. Muling inilalagay niya ang koleksyon ng mga bagay na may polusyon, handa nang salubungin ang kanyang mga bisita. Ipinapakita ng mga kamera ang kanyang bunso, si Renmei, na naglalakad pasulong na may dalang mga makapangyarihang sealers. Ang una ay isang matandang lalaki na nagngangalang Ming, sumunod sina Jai at Chen, na pawang napakalakas. Nais nilang alisin niya ang mga limitasyon sa paggamit ng mga pollutant, ngunit sa ganitong paraan ay tiyak na sisira ito sa mundo. Dahil sa kanilang mga galaw, sigurado siyang nasa tamang landas ang kanyang pananaliksik at handa siyang gawin ang lahat ng kinakailangan. Habang nangyayari lahat ito, nasa labas si Ryan ng kanyang ari-arian na ginagampanan ang pagbabantay kay Sheena na nagpapahinga sa kanyang kwarto. Biglang may kumatok sa kanyang bintana, si Bai iyon. Napalingon si Ryan sa gulat habang sumabog ang pader sa kwarto ng dalaga. Sa kabutihang palad, nasira lamang ang pader at ayos ang loob. Hindi ganoon ang nangyari kay Bai na tuluyang nawasak. Agad na nagsusuri si Sheena, naghahanap ng mga bendahe na parang makakatulong dahil may kakayahan siyang magpagaling. Sabi ng binata na bahala na siyang alagaan ang sarili niya. Pinipili niyang panatilihin ang kanyang kamay na tentacle habang ganap na nagre-regenerate mula sa listahan ng kanyang mga kakayahan sa paggaling. Humihingi ng tawad ang babae dahil muntik na niyang mapatay siya at sinasabi niyang sobrang nakakatakot siya. Siguradong narinig niya ang kanyang boses, ngunit nang lumingon siya ay nakita ang mga tentacle sa bintana at hindi mapigil ang magtaka kung ito ba ay isang peke. Habang nagdududa pa rin siya kung siya talaga ang sinasabi niya, wala namang pakialam iyon sa kanya dahil dumating lang siya para siguraduhing ayos siya. Naalala kung paano pa niya nawala ang isang braso para mailigtas siya, naninindigan ng babae na magpapasalamat siya sa kanya sa kahit anong paraan. Nagbibigay si Bai ng masayang ngiti, ipinaliwanag na kaya niyang ayusin ang kanyang braso anumang oras. Iniwasan siya, sinabihan si Ryan tungkol sa nangyari at tinanong kung maaari siyang tumulong sa pamamagitan ng ilang koneksyon. Hindi masyadong interesado sumama sa kanya, tinawag niya ang kanyang mga pakpak para umalis, iginiit na kailangan niyang umalis. Makasaysayang nakikipag-agawan siya at nananawagan na bigyan siya lang ng kaunting oras para magbihis ng maganda. Sa pagpapasaya sa kanya, iniisip niya ang tungkol sa push-in at kung malamang napapunta na siya sa kanya. Sa kakayahan ng punong guro, madali niyang mahahanap kaya bakit hindi pa siya dumating na puno ng maraming iniisip si Bai habang sinusubukan niyang intindihin kung ano ang mangyayari.
Nabigla siya sa biglaang pagpasok ng boses ni Sheena sa kanyang isipan, sinasabing mukhang sobra siyang kabado. Lumabas siya na nakasuot ng magandang damit para siyang spring mismo. Ang pinakamagandang paraan ay ang magpatuloy ng may positibong pag-iisip kaya hinihikayat niya siyang tamasahin ang kasalukuyan. Naniwala siya kaya nag-alok na paakyatin siya sa kanilang patutunguhan basta siya ang magbabayad sa hapunan. Nandidil na ang dalagang bata, iniisip na dadalhin siya nito sa kanyang mga braso gaya sa mga comics. Gayunpaman, hindi siya mahilig sa mga tipikal na romansa at mas naiintriga sa mga spaceship. Naglalaho silang dalawa, nag-iiwan ng gintong bakas na nakakalito kay Ryan. Maya agad nilang narating ang mall at nag-enjoy sa isang mamahaling hapunan sa isang buffet, dala-dala ang malaking pila ng pagkain sa kanilang mesa. Dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang mga kapangyarihan at sinasabi na iniisip niya sila. Bagamat maaaring magkaroon ng mga side effect, handa siyang pagdaanan ng mga ito, tiyak na magiging okay siya basta kasama niya siya at ang kanyang ama. Kung ito ay gumana, magagawa ng babae na tulungan ng mga tao na mahalaga sa kanya. Pinapayagan niya ito sa ngayon, handang panatilihing ligtas siya gamit ang kanyang kakayahang magpagaling. Ilang sandali ang lumipas, nakatambak ang mga walang laman na plato. Sa kakaibang malalim na pagkaunawa sa kanyang bagong kapangyarihan, pinapataas niya ang kanyang kakayahan sa pagkain. Lahat ay napaatras sa gulat nang makita ang katawan ng babae na biglang lumaki ng husto sa loob lang ng ilang sandali. Ngumiti siya, masaya habang minsan ay nawalan siya ng gana matapos mag-focus ng husto sa kanyang timbang. Sa kabila nito, iniisip lang niya kung gaano siya magiging wasak kung makita niya kung gaano siya kalaki na. Pinag-iisipan niya ang listahan ng kanyang mga kasanayan, desperadong humanap ng paraan upang mapaliit muli siya. Maraming pwedeng gamitin, pero biglang bumangon siya para kumuha ng prutas, kaya nag-alok siyang kumuha para sa kanya at nagpa siya ring kumuha ng mga panyo sakaling umiyak siya. Sa isang dahilan, may kalat na tubig sa sahig. Hindi niya ito pinapansin muna, ngunit nanatili ang kanyang refleksyon sa tubig na nakangiti ng masama. Sa susunod na pagkakataon na siya ay lumapit, pumasok si Bai sa tubig at biglang nadarama ang pagkalunod sa lupa. Naglilito si Sheena kung bakit ang tagal niya, ngunit ang binata ay nasa mataas na hangin, biglang bumagsak sa bukas na dagat, pabagsak mula sa langit habang mabilis na tinawag ang kanyang mga pakpak na agad namuong sa kanyang likod. Hindi pa rin makagalaw, ginamit niya ang kanyang enerhiya na sinag upang likhain ang spaceship mula kanina. Nagsasawa ang liwanag at walang nangyari. Inambush siya sa batas na bawal lumipad, kaya wala siyang magagawa kundi bumagsak sa dagat. Ngunit, kung gawin niya ito ng walang proteksyon, mapapahamak siya at magdudulot ng malubhang pinsala. Gamit ang lahat ng mayroon siya, pinapalakas niya ang kanyang resistensya at pinapagana ang lahat ng maaaring magtakip sa kanyang katawan, mga patong ng kalamnan, bato, mga tentacle, at pati na rin ang mga nilikhang halimaw na nakapalibot sa buong kanyang katawan. Hindi pa tapos, ginagamit niya ang compression para mapataas ang densidad ng hangin at ang friction at sa esensya ay nagiging isang meteor na babagsak sa dagat. Pagkatapos ng pagbagsak, balak niyang gamitin ang lahat ng kakayahan sa paggaling, kasabay ang kakayahan sa pagtitiis sa tubig. Ngayon, ang tanong ay kung paano siya nahuli at sino ang naglagay ng bitag para sa kanya. Sa malalim na ilalim ng dagat, isang babaeng parang sirena ang maingat na nanunood. Kasama ang dalawang tao, sinasabi niya na may bisitang dumating. Ang tagapagsil ay si Yuzen at may kakayahan mula sa dugo ng sirena. Sinasabi ni Kung na ukol niya munang nakawin ng kristal at isara ito at nais niyang unang kunin ang mga bagay. Pinapayagan siya ni Pang na para bang may ibang balak sa sarili niya. Sa kanilang kasunduan, nagsimula na ang tatlo at ginamit ng batang babae ang kanyang kakayahan para nakawin ang mga gamit ng biktima. Lumilitaw ang polusyon mula sa medusa kasama ang ilang power crystals. Pinag-aaralan niya ang kanyang nakulimbat, sinasabing hindi ito mukhang kapaki-pakinabang at ibinibigay ang mga katulad na mahihinang kristal kay Pang gaya ng nabanggit kanina. Tumuloy, handa na si Yuzen kunin ang kanyang buhay at lahat ng meron siya. Nakuha nito ang kanyang kakayahan sa apoy pero sinasabi ng larawan sa ibabaw ng tubig na kabaligtaran nito. Nasa langit pa rin, si Bai ay bumabagsak na parang isang meteor ngunit ngayon ay may malalim na pulang kulay. Nang mawala ang jellyfish, nagalit ang toro at ginawa ang lahat para sakupin ang kanyang katawan. Nang mapagtanto na malapit na ang kalaban, ginamit niya ang mind probe para alamin kung sino sila. Nakita niya ang tatlo sa ilalim ng tubig, lahat ay may mga iniisip na walang silbi sa kanya. Hindi niya pinayagan na makasagasa sila sa kanya, kaya tinanggap niya ang laro nila at pinaputok ang kanyang anino palapit. Tumakbo ito papunta sa tubig, at nagsimula ng magpanik si Yuzen nang makita na siya ay isang multi-ability na nagigising. Mabilis siyang kumilos upang lumikha ng isang buhawi ng tubig na sasalpok sa kanya sa sandaling pumasok ito sa tubig. Sa kanyang gulat, sumisid ang anino sa dagat, hindi alintana ang kanyang vortex, at niyakap nito ang sirena. Biglang nawala si Bai mula sa langit at tinamaan siya ng diretso, binasag ito ng buong buo habang ang babae ay nakasigaw pa rin sa sakit nang lumitaw ang kanyang kamay mula sa kawalan. Hinawakan niya ang ulo niya, nakasimangot pa rin habang pilit na umaatake ang toro mula sa loob niya. Naging ngisi ang kanyang nakasimangot nang pumutok ang ulo niya sa pagsabog. Magagamit niya ang batas ng demonyong toro upang agad na atakihin ang sinumang nagbago ang kulay dahil sa kanyang anino. Sa likod, nakakita siya ng ilang bula na may tea shyness na hindi niya pwedeng hawakan nang hindi nanganganib ang buhay.
Ngunit, hindi ganoon kasimple ang kakayahan ni Pang na iwasan ito. Pinaputok niya ang mga bula at tiniyak na patay na ang kalaban niya, ngunit sobra namang lakas ni Bai para basta-basta mapatay ng ganoon lang. Sinubukan niyang idiin ng T-Shyness gamit ang galit ng agos ng dagat, ayaw sumunod sa dayuhang tao. Tulad ng inaasahan, hindi ganoon kadali iwasan ang mga patakaran ng dagat. Ang tanging paraan para harapin ang polusyon ay gumamit ng isa pang polusyon. Sa isang manikang ngiti, tinanong niya ang toro kung gusto nitong lumabas at nagpasya siyang hayaang makahinga ito ng sariwang hangin muli. Ang nakakatakot na pulang enerhiya ay bumalot mula sa katawan ni Bai, sumisid sa malalim na tubig. Buong dagat ay nilamon ng isang maruming sakop na nagsisilbing teritoryo ng demonyong toro sa loob ng katawan ni Bai. Hindi maaaring paniwalaan na ang isang tao ay makapagtatago ng polusyon sa ilalim ng kanyang balat. Sa kabutihang palad, may silpa si Pang na dapat magpadala sa kanya sa isang random na bahagi ng planeta kapag kinain. Nawawala ang selyo mula sa kanyang kamay, ninakaw ni Kong na nakabantay mula sa malapit. Tinuligsa niya ito sa pagtangkang tumakas mag-isa at ngayon ay iiwan na niya ito doon. Biglang pumutok ang bula upang makaalis, ngunit bigla siyang napahinto at nawala ng malay. Sa totoo lang, isang selyo ito na nagdudulot ng koma sa gumagamit at plano ni Pang na nakawin ito mula pa sa simula. Pagtawag sa tunay na selyo at pag-activate nito upang makalayo, isang maliit na buhawi ang bomb alert sa kanya. Sa isang saglit, nawala siya sa domain, ngunit agad siyang bumalik. Sa isang hindi kapanipaniwalang twist, hindi siya makalabas kahit na tinawag niya ang ilan pang iba, at kahit na na-teleport ang kanyang katawan sa isang saglit, bumabalik pa rin siya sa domain. Ito ang pinakamasamang sitwasyon. Nang siya ay madagat sa dagat, lahat ng kanyang ibang gamit ay naipit at halos wala na siyang kakayahang gumamit ng panlaban. Pinipilit ni Pang na mag-isip, desperadong humanap ng kahit ano na magagamit niya para makaligtas. Sa kabilang banda, nakakaramdam si Bai ng kamangha-mangha dahil hawak niya ang buong kontrol sa S-Class na domain. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam at napagtanto na siya ay ina-attack. Isang nakakatawang pagtatangka, isang bagay na nagpasimula lamang ng kanyang galit. Ang toro ay pumatay ng tao gamit ang instinktibong instant teleportation na hindi man lang kumokonsumo ng power points. Sinubukan niya ito at biglang lumitaw sa likod ni Pang na ang likod ay niyayanig ng takot. Mas mabilis siyang kumilos kaysa dati. Ibinahagi ni Bai na posible ang paglilipat ng ibang bagay sa domain at tinawag ang mga Toshina noong una. Pinapalaki at pinagsasama-sama niya ito at mapanganib na itinaas ito sa ibabaw ng takot na lalaki. Pinukol ni Pang gamit ang kanyang mga bituka, hindi na makagawa pa ng iba pero tinanggap lang ito ng batang lalaki gamit ang kanyang backpack, sinabing mag-enjoy ang kanyang toro. Ngayon, tungkol sa kanyang kamatayan, itinulak niya ang Toshines pasulong dahilan upang kainin ito ng buhay ang sealer. Nagsuka ang kanyang balat at laman habang sinisisisihan ang babaeng nagtapon sa kanya sa dagat. Habang siya ay na-vaporize sa kawalang hanggan, yung na-absorb ni Bai ang kanyang kakayahan at hindi inaasahang natuwa siya. Pagkatapos ay tumuloy siya kay Kong na nananatiling tulog pa rin. Hindi makakalimutan ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw dahil ito ay isang perpektong karagdagan sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kondisyon para ito ay maisakatuparan ay ang paggamit ng isa sa kanyang mga kamay. Dahil sa kakayahan ni Kim na mag-ukit, tinanggal niya ang braso niya at sa wakas pinalitan ng kanyang tentacle. Matagal na mula nang maramdaman niya ulit ang parehong kamay. Pagkatapos, ibinabalik ang jellyfish sa espasyo at halos agad na nararamdaman ni Bai ang pag-urong ng toro dahil sinara nito ang kanyang paningin. Pagkatalo sa dalawang sealer ay nagbigay sa kanya ng maraming bihirang gamit, kabilang ang isang bihirang patak na nagpapahintulot sa pag-ayos sa isang takdang oras. Sa ganito, mayroon na siyang isa pang paraan upang mabuhay laban kay Pushkin. Panahon na para mag-isip ng paraan palabas sa domain kung saan itrap niya ang iba ng ilang linggo. Huminto siya at napagtanto na nawala si Kong. Batay sa alaala ni Pang, may mga dosenang sealer doon at maaaring nailigtas nila siya. Malaki ang problema niya, nakaharang ang tinta sa paningin ng toro at ang kanyang katawan ay polusyon na. Ang katawan ni Bai ay unti-unting nasisira dahil sa pollutant at hindi na maibabalik ang epekto nito. Nabigo ang paraan ni Renhyu at nag-iisa na lang ang tanging paraan para mapigilan ng toro. Ginamit ng binata ang kakayahan ng sirena upang tumawag ng malalaking palikpik at makalabas sa tubig. Naglalangoy ng may determinasyon, layo niyang hanapin ang iba at mangalap ng impormasyon. Ano man ang kailangan, tinuloy niya ang paglangoy, mabilis na parang torpedo sa dagat nang bigla siyang makakita ng isang bagay na nagpahinto sa kanya. Sa ibaba niya ay walang katapusang mga natutulog na balina na maaaring tumukoy sa pangalan ng domain na Whale's Dream. Upang mabuksan ang nakatagong mga patakaran, kailangan niyang magsiyasat ng maingat nang hindi nagdudulot ng anumang mapanganib. Habang papalapit siya, biglang at mapilit na binalaan siya ng isang tinig na huwag nang lumapit pa. Ang tunog ay nagmula sa ibabaw kung saan isang maliit na bangka ang nakalutang ng diretso sa ibabaw niya. Bumalik siya upang salubungin ng boses, tinatanong kung siya ba ang nag-iingay. Nasa bangka ang isang babae na humihingi ng pagkain kapalit ng pagliligtas sa kanya. Iniisip ni Bai tungkol sa plato ng hiniwang pakwan na dala niya, ngunit lahat ay naubos na. Alam niyang kakarating lang niya, nagpumilit siya at nag-alok ng malaking halaga kahit na hindi sariwa ang pagkain. Wala siyang pakialam sa pera, mas interesado siya kung paano niya nalaman tungkol sa kanya.
Nililikha niya ang malalaking alon gamit ang kanyang kakayahan at hindi ginagawa iyon ng mga tao roon dahil hindi na maibabalik ang lakas. Iminumungkahi ng bagong dating napatayin ang mga balyina para sa pagkain, ngunit magdudulot lang iyon ng kamatayan. Sa kanyang gulat, biglang nagtawag siya ng isang pukyutan na naglalabas ng walang katapusang daloy ng pulot. Hindi makapaniwala, nangakong ibabahagi niya ang lahat ng alam niya kung bibigyan niya siya ng kaunti. Sa lalong madaling panahon, huminga siya ng maluwag na busog na busog. Sa kabutihang palad, nakilala niya siya bago siya tuluyang mawala ng ulirat dahil sa gutom. Napalakas ang loob niya, ginamit niya ang kanyang kakayahan. Ang pangalan niya ay Wako, presidente ng Quan Chamber of Commerce, at nagsimula siyang humingi ng kanyang honey. Sa halagang ialok, pabirong tanong ni Bai kung kasali siya doon. Nugget siya at sinabing nakasalalay ito sa dami ng honey na maibibigay niya. Lumayo siya na para namang biro lang ang kanyang ibig sabihin. Lumapit siya at pangalawang beses, sinubukang makuha ang kanyang honey. Muling itinulak palayo, pinapakiusapan siyang ipaliwanag kung paano makalabas doon. Sabi nga nila, wala sa kanila ang nakulong doon kung alam nila ang paraan. Sa ikatlong pagkakataon, nananawagan siya, ngayon ay hinihikayat siyang gawin ang kahit ano para maprotektahan siya. Laging nagdudulot ng tagumpay ang kanyang kasanayan sa panghihikayat sa pakikipagnegosasyon at walang tumanggi pagkatapos ng 3 beses. Ngunit, sa pagkakataong ito, isang kamay ang humawak sa kanyang leeg. Sa kasamaang palad para sa babae, may kakayahan si Bai na hadlangan ang mga mental na atake tulad ng sa kanya. Nais niyang makaalis na rito, pero dahil sa hindi pagiging magiliw ng lahat, iniisip niyang patayin silang lahat. Sumisigaw siya sa takot, ngayon ay tunay na nagsusumamo para sa kanyang buhay. Ayaw ng paniwalaan ng kanyang mga pangako, ginamit niya ang banal na kamay upang kunin ang kanyang kakayahan. Mabilis silang nakapagpahinga pagkatapos. Hindi kailanman inasahan ni Wako na may lalabas na ganitong klase ng tao. Nang may kumpiyansang ngiti, ginamit ni Bai ang sarili niyang kakayahan laban sa kanya at hinihiling na sabihin ang lahat. Ang Whale's Dream ay isang domain na hindi pa nasusubukan, kaya't ang mga patakaran nito ay nananatiling hindi alam sa ngayon. Kung walang pagkain, hindi maibabalik ang naubos na lakas at lahat ng ito ay nasa mga balyina sa ibaba. Nasa kulungan sila ng isang tagapagsil na ginagamit ng pamilya Jiang para sa mga nakikilalang kalaban. Ang pangunahing negosyo nila ay pagpatay at sila rin ang iniaarkila upang pumatay ng mga tao sa labas ng 6 na pangunahing angkan. Sa ganitong pag-iisip, naiisip niya kung may koneksyon sila sa G. Ang 6 na pamilya ay may iba't ibang larangan ng espesyalisasyon at maikling ipinaliwanag niya ang bawat isa para sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya, sinabing panahon na para bumati sa mga tagapagpatunay ng mga angkan. Nais niyang makuha ang kanilang mga kakayahan at puntos ng kapangyarihan upang makahanap ng paraan palabas sa domain. Sinasabi ni Wako na walang kwenta ang pagiging number 1 doon dahil hindi na talaga sila makakalabas. Tumatanggi siyang makipag-argument pa at utos lang niya na sundan siya. Kahit na domain ay isang A-ranker, ang Toro na nasa loob niya ay isang S-ranker na kayang pumatay ng lahat doon. Kung mamatay siya sa ganitong katawa-tawang lugar, tiyak na tatawanan siya ni Pushkin mula sa labas.